The Boss Husband. Credit to the author. 524 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang Le Havre, isang nag-e-export na lungsod sa hilagang kanluran ng France, ay isa sa mga pinakasinaunang kultural na pamana sa mundo. Ang mga sibilyang naninirahan doon ay muling itinayo at pinanatili ang lugar na may matinding pagmamalaki. Pagmamayari nila ang pinakamatandang soccer club sa France. Bagamat isang beses lang nitong napanalunan ang kampyonato ng France League, hindi nito mababago ang katotohanang ito ang may pinakamahabang kasaysayan. Sa kabuuan ng France, nagkaroon ng malaking papel ang Le Havre sa paglago ng ekonomiya nito, bilang isang napakalakas na exporter sa internasyonal na kalakalan. Ang buhay sa daungan ay palaging abala. Walang nakakagulat tungkol dito. Matagal nang nasanay ang mga residente doon sa mga sipol ng iba't ibang barko, bukod pa sa mga kakaibang wikang banyaga na sinasalita ng mga turista sa buong mundo. Marami sa kanila ang magdurusa pa sa mga gabing walang tulog dahil sa ingay na dala ng mga barko. Gayunpaman, simula sa umaga, ang daungan ay napakatahimik, ni isang silhwete ay hindi nakikita. Ang ilan sa mga mausisa na residente ay gustong suriin ang sitwasyon sa loob ng daungan. Gayunpaman, nang malapit na sila sa hangganan ng lugar, agad silang hinarang ng armadong sundalong Pranses. Ang daungan ay tinatakan. Maraming residente ang nagsimulang mag-isip kung ang lugar ay pinagbantaan ng ilang uri ng terorismo at tinanim ng mga pampasabog, o ang militar ay nagsasagawa ng isang lihim na drill, o palihim na nagdadala ng mga armas. Isang barko lang ang nakaparada sa daungan. Isa itong malaki, kahanga-hanga, si Louis XVI. Sa boarding spot sa tabi ng cruise, si Ford na nakasuot ng uniforme ng militar ay same time na nakatayo roon kasama si Bolton at ang iba pang mga subordinate. Ang kaginhawahan ay ang huling bagay na mahulaan ng sino man sa mukha ni Ford. Napatingin siya sa kanyang custom-made na relo. Kasalukuyang 2:00 na ng hapon, habang kalahati pa lang ng listahan ng dadalo ang nagpakita at nakasakay sa barko. Wala siyang ideya kung bakit. Wala sa mga taong iyon ang hindi pangkaraniwan. Ang pangako, kagandahang asal, at moralidad ay mapanghamak na biro para sa marami sa kanila. Sino sa mga kinatawan ang dumating na? Tanong ni Ford sa kanyang katulong sa likod. Agad na binuksan ng assistant ang kanyang laptop at sumagot, sa pag-uulat sa Deputy Director, sa iilang malalaking organisasyon sa mundo, ang mga dumating ay ang Soviet Medal from Russia, Blue Storm from the States, Jaguar from South America, Mossad from Israel, the newly formed Assassin Group Zero, Sea Eagles from the Mediterranean Sea, Yamato Sect from Japan, and Yellow Flame Iron Brigade only has been sent from Zenica. Yellow Flame Iron Brigade. Natahimik si Ford habang nakikinig sa kanyang katulong. Deputy Director, huwag mag-alala. Siguradong darating ang iba. Maaga pa tayo sa pag-alis. Marami sa mga taong ito ang may galit sa isa't isa. Maaaring magkaroon ng hindi kinakailangang mga salungatan kung lahat sila ay dumating ng maaga, paalala ni Bolton pagkatapos niyang mapansin ang pag-aalala ng kanyang superior. Tumango si Ford at tinapik ang balikat ni Bolton. Tiyak na mahirap para sa inyo ngayon. Pagkatapos ng pagpupulong at humanap tayo ng paraan para harapin ang Realm of Gods, lahat kayo ay maaaring magpahinga sa bahay sa loob ng ilang oras. Kung gusto talaga ng kalaban na kumilos, taos-puso akong nagdududa sa kakayahan nating baguhin ang resulta. Isang tame time ng ngiti ang pinakawala ni Bolton. Deputy Director, talagang sinisira mo ang tiwala namin. Si Ford ay may walang magawang ngiti sa kanyang mukha mula pa noong una. Siya rin ay umaasa na ang French Security Bureau ay maaaring labanan ang kasuklam-suklam na Apollo. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay tiyak na hindi sila sapat na malakas para sumali sa laban. Sa sandaling ito, biglang napuno ng maitim na ulap ang kalangitan. Kasunod ng pag-iipon ng mga ulap, nagsimulang bumuhos ang kalangitan. Hindi nagtagal, mas lalong lumiwanag ang mga patak ng ulan. Bakit biglang umulan? Tanong ng isa habang hinihipo ang tubig sa mukha. Natagpuan din ni Ford ang ulan na kakaiba. Maaraw kanina lang.
Bakit biglang bumuhos ang ulan? Deputy Director, may tao rito, paalala ng isang lalaki. Lumingon si Ford at napansin ang ilang figure na nakasuot ng iba't ibang costume na papalapit sa barko. Ang isa sa kanila ay isang kaakit-akit at mahabang buhok na babae na nakasuot ng pulang damit. Ang kanyang itim na buhok ay nakaunat hanggang sa kanyang mga binti habang hawak niya ang alindog ng isang ginang sa Middle East Eve. Sa tabi niya ay isang nakayukong individual na ang mukha ay ganap na natatakpan. Nakasuot ng itim na damit, naglabas siya ng mahiwagang aura na napapalibutan ng malabong itim na fog. Mayroon ding isang ginang na nakasuot ng asul na kimono. Tumingin siya sa paligid ng 13 taong gulang. Bukod dito, ang kanyang hitsura ay talagang katulad ng isang manika. Siya ay umiiyak at naglalakad sa tabi ng mahabang buhok na ginang. Ang huli ay isang lalaking nakasuot ng brown na Japanese armor na may dalang sa kanyang baywang. Ang ganda niya talaga at may ngiti sa mukha niya. Siya ang pinaka-normal sa kanilang lahat. Maaari akong magtanong, kayo ay, alam ni Ford na lahat ng pinapasok sa lugar ay nakatanggap ng imbitasyon, ngunit hindi siya sigurado kung sino sila. Ang kaakit-akit na mahabang buhok na babae ay nagsabi, kami ay mula sa Takamagahara. Naniniwala ako na ito ang unang pagkakataon na makilala kita. Ito ay si Motokuto, sana ay maging maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Sabi ng assistant behind Ford, Deputy Director, Takamagahara is the strongest power user organization in Japan. Kamakailan lang ay nagkaisa sila, kaya matagumpay na naihatid ang aming imbitasyon. Kanina lang, palagi silang organisasyon na walang pinuno. Tumango si Ford. Nakangiting sinabi niya kay Motokuto, kung gayon, naniniwala akong si Miss Motokuto ang nangunguna sa mga kinatawan mula sa iyong grupo sa pagkakataong ito. Humalaklak si Motokuto sa mapang-akit na paraan. Sa kasamaang palad, mali ang hula mo, officer. Personal na dumating ang ating general sa oras na ito. General. Si Ford ay hindi pamilyar sa mga anyo ng address sa Japan, ngunit sa pinakakaunti, alam niya na ito ay isang termino na sinadya lamang na tukuyin bilang boss. Maaari ko bang malaman kung sino ang general? Itinuro ng gwapong lalaki na nanatiling tahimik ang entrance ng cruise. Nandyan na si General. Lumingon si Ford at ang iba pa, doon ko lang napagtanto ang isang lalaking may puting buhok at kalat-kalat na bigot, nakasuot ng asul-itim na keikogi, naghihintay na makasakay sila habang humihit-hit ng opium pipe. Napatulala sila. Wala sa kanila ang nakakita kung paano nakasakay ang lalaki. Posible bang maging invisible siya? Iyan ang ating general, Nurarian. Pasensya na po sa kakaibang personalidad ng ating general. Sana ay huwag kayong mag-isip, nakangiting sabi ni Motokuto at bahagyang yumoko. Nagmamadaling iwinagayway ni Ford ang kanyang kamay. Kayong lahat ay iginagalang na mga panauhin. Mangyaring magpatuloy na magpahinga sa cruise. Isang silid ang ihahanda para sa inyong lahat na makapagpahinga. Nagpasalamat si Motokuto at ang iba pa bago naglakad patungo sa barko. Gayunpaman, nang gumawa ng ilang hakbang pasulong, tila may naalala si Motokuto. Marahan niyang kinurot ang pisngi ng umiiyak na batang babae at sinabing, Little Rain, please calm down, okay? Kung ang barko ay magiging sobrang basa mamaya, lahat ay makakaramdam ng discomfort. Hindi maganda kung may lalabas para talunin si Little Rain. Nang mabalitaan ng dalaga na siya ay bubugbugin, siya ay nahiya at tumigil sa pag-iyak. Sa sandaling ito, mabilis na napansin ni Ford at ng kanyang koponan na ang mga ulap ay agad na naghiwa-hiwalay habang huminto ang ulan. Nakatitig sa iilan mula sa Takamagahara na naglalakad sa cruise, ang assistant ay nagsabi, Deputy Director, kung tama ang hula ko, ang umiiyak na batang babae kanina ay tinatawag na Imana na ang ibig sabihin ay Rain Woman. Ayon sa Japanese legend, isa itong demonyong may kakayahang tumawag ng ulan. Dapat ay ang ulan kanina ang ginagawa niya. Ngunit hindi pa rin ako sigurado kung siya ay isang demonyo o walang record ng tao. May kakaunti. Demonyo. Pakiramdam ni Ford ay halos sumabog ang kanyang utak. Nagkaroon siya ng urge na iuntog ang ulo sa pader. Nage-exist pa ba sila? Naisip niya. Gayunpaman, bago nakabawi si Ford at ang iba pa mula sa pagkabigla, may ilang iba pang hindi pamilyar na silhouette ang lumitaw. Naglalakad sila papunta sa kanila mula sa hindi kalayuan. Mas tumpak, ang isa sa kanila ay hindi naglalakad, ngunit lumilipad.
Nakasuot ng masikip na itim na damit, ang mga paa ng kurbadang ginang na ang blonde na buhok ay sumasayaw sa hangin ay halos 10 sentimetro ang layo mula sa lupa. Para siyang nasa outer space, lumutang siya patungo kay Ford. Isang malamig ngunit kaakit-akit ng ngiti ang ipinakita ng ginang. Ikaw ay dapat ang Deputy Director Ford. Ako si Lola, ang kinatawa na ipinadala ng Sword in the Stone. Bagyo. Sigaw ng katulong. Agad niyang naisip ang pinanggalingan ng pangalan. Ang England ay nasa tapat mismo ng France. Bilang lihim na departamento at trump card ng England, ang Sword in the Stone ay mas kilala sa French Security Bureau. Sa loob ng aming Sword in the Stone, mayroong 2 seksyon, Merlin Magic Association at Knights of the Round Table. Para ipakita ang aming sinseridad, 4 na salamangkero at 3 kabalyero ang dumating, sabi ni Lola. Si Ford at ang iba ay nagtaas ng ulo para tingnan. 3 sa kanila ay mukhang marangal at kahanga-hanga. Sila ang mga knight na binanggit ni Lola. Sa kabilang banda, makikita ang isang nakabaon, 2 metrong matangkad na malakas na lalaki at isang kabataang nakasuot ng festive suit na ang mga mata ay may hindi kapani-pani walang matalim na titig. Magalang na binati ng malakas na lalaki ang lahat, habang ang mapagmataas na binata ay ganap na walang pakialam. Ito. Miss Lola, nabanggit mo na 7 kayo, pero bakit? Hindi maisip ni Ford kung bakit 6 lang silang dumating. Nagulat si Lola. Ngumiti siya at tinuro ang isang maliit na figure na sumusugod sa malapit. Iyon ay si Emma, isa sa ating mga mage. Ang bata ay palaging hindi nag-iingat. Siguradong ngayon lang ulit tayo nawala. Ang maliit na batang babae na tinatawag na Emma ay mga 15 taong gulang. May kaunting peke sa mukha, itinali niya ang kanyang maroon na buhok sa isang nakapusod, dahilan upang magmukha siyang walang muwang at kaibig-ibig. Nahihiya, huminga siya at binati ang lahat, "Nice to meet you all, ako si Emma. Ako ay 15 na ngayong taon. Ako rin ang fiancé ng Little Prince." Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, nahihiya si Emma kaya nag-init ang kanyang mukha. Nagulat si Ford at ang iba pa. Talagang prangka ang dalaga. Nakapagtataka na iniulat niya ang kanyang edad sa isang lugar na ganoon. Bakit niya sasabihin na fiancé siya ng iba? Siya ay talagang kaibig-ibig. Kung ikukumpara sa napakakul na bata kanina, mas kaibig-ibig si Emma. Gayunpaman, sino ang lalaking tinawag na prinsipe? Habang gusto siyang batiin ni Ford, ang batang nanatiling tahimik ay pinasadahan ng malamig na tingin si Emma na nakayuko sa kahihiyan. Babae, ilang beses ko bang ipaalala sa iyo na hinding-hindi kita pakakasalan? Bawal mong sabihin kahit kanino na ikaw ang fiancé ko sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, naunawaan ng lahat na ang cool na bata ay ang tinutukoy ni Emma na Little Prince. Sila ay tila nasa isang kasal na itinakda ng kanilang mga nakatatanda. Iniangat ni Emma ang kanyang ulo na may hinanakit, na inihayag ang kanyang mga mata na puno ng tubig. Munting prinsipe, ang kasal natin ay itinakda ng ating mga lolo kung saan hindi ito maiiwasan. Si Emma lang ang makakapangasawa ni Prince habang buhay. Tanga ka ba o ano? Ano ang kinalaman sa akin ng kontratang itinakda ng mga matandang pricks? Tama na. Sigaw ni Storm Lola. Prinsipe, huwag mong i-bully si Emma. Wala siyang sinabing mali. Ang kasal mo ay kilalang katotohanan. Kung hindi ka nasisiyahan, bumalik sa mga nakatatanda sa iyong pamilya. Malamig na umungol si Prince habang nanatiling tahimik. Mukhang may paggalang siya kay Lola. Awang hinatak ni Emma ang braso ni Lola. Huwag po sanang sisihin si Little Prince. Kasalanan ni Emma ang lahat. Dapat marami na akong sinabi. Huminga ng malalim si Lola at tinapik ang ulo ni Emma. Nakangiting humihingi ng paumanhin kay Ford, sinabi niya, paumanhin sa kahihiyan, mga bata pa sila ngayon. Nagkaroon ng gana si Ford na iuntog muli ang kanyang ulo sa dingding. Sila ba ay talagang mga tao mula sa Sword in the Stone, isa sa pinakamalakas na organisasyon ng power user sa mundo? Sa sandaling ito, si Prince na nakasimangot sa katahimikan ay biglang nagtaas ng ulo at tumingin sa kanan niya. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, galit na humagulgol si Prince at napabulalas, "Ikaw ba? Ikaw damn devil. Naghintay ako sa iyo ng maraming taon. Sa wakas ay nagpapakita ka na ngayon. Diablo."
Habang nagtataka ang lahat, lumingon sila sa direksyong tinitingnan ni Prince, only to realize a silhouette na papalapit mula sa malayo. 525. Tanghali na ang oras. Ang lugar, ang hilagang pampang ng ilog sign, sa labas mismo ng Louvre sa Paris. Ang pagdalo lang sa fashion exhibition noong umaga, nilakad ni Marian ang sikat na glass pyramid structure, ang Louvre Pyramid, nang mag-isa dala ang kanyang handbag. Nakasuot siya ng short-sleeved black pleated skirt at black crystal heels habang nakalugay ang pinong itim na buhok. Simpleng damit at accessories lang ang suot niya, pero nakuha niya ang atensyon ng marami sa mga taong nadaanan niya. Ang magarbong lungsod na ito ay hindi kailanman nagkukulang ng mga mag-agarang outfit o avant-garde na mga konsepto, kaya bilang isang resulta, ang mga tao ay napaka-partikular din sa mga aesthetic na pamantayan. Ngunit tiyak na nabasag ni Marian ang hangganan sa pagitan ng silangan at kanlurang estetika, kahit na hindi siya nakasuot ng kasensing gaya ng karamihan, ang mga taong katulad niya ay dapat na maging kakaiba sa iba. Kahit na ang mga walang kaalam-alam na mga mata ay masasabi na ang mga damit na suot ni Marian, bagamat simple ang hitsura, ay sa katunayan ay mula sa marangyang bagong linya ng tagsibol, na nagkakahalaga ng halos 20,000 euros at ibinebenta lamang sa mga mayayaman. Hindi katakataka kung may lumapit sa kanya na talent scout o photographer. Noon lang, isang magandang mag-asawang Caucasian sa tabi ng isang malapit na lawa ang humiwalay sa kanilang yakap at tumayo, tinawag si Marian. Hi Miss Lysander. Nakalabas ka na sa wakas. Ang tagal namin naghintay. Siyempre, ang gwapong blonde na lalaki ay si Steve. Iniisip lang ni Marian ang tungkol sa fashion show, maingat na isinasaalang-alang kung aling mga supplier ng brand ang dapat niyang kontaken sa bagong taon, at mga bagay na katulad nito. Kaya nang biglang sumulpot sina Steve at Alice, hindi na kailangang sabihin na natakot siya. Mr. Steve? Miss Alice? Hinihintay mo ba ako dito? Si Marian ay nalilito. Pagkatapos ng exhibition ngayong umaga, iniwan siya ni Justin para mag-asikaso sa sarili niyang mga bagay. Hindi niya nakita ang magkapatid na Cromwell mula kagabi sa hotel, kahit hanggang kaninang umaga. Akala ko ang nakakatuwang magkapatid na ito ay napunta sa ibang lugar, ngunit biglang narito sila, naisip ni Marian. Sa katunayan, ngayon ka lang namin nakita sa bulwagan, ngunit napakasikip kaya maaga kaming lumabas. Mahigit 1 oras na kaming naghintay, reklamo ni Alice. Nang maramdamang may nangyari, walang pakialam na nagtanong si Marian, bakit ka naghintay? May problema ba? Pilyong tumawa si Steve. Miss Lysander, wala ba si Mr. Gibson? Ma'am, sa tingin ko ay nakikipagkite siya sa isang kaibigan sa Europa. Babalik siya bukas, matapat na sagot ni Marian. Napabuntong hininga si Steve, at nagtanong, saan ka pupunta ngayon? Naging mausisa si Marian sa kanilang umaasam na paraan. Nagplano ako na kumain, at pagkatapos ay bisitahin si Harry na may dalang regalo. Pagkatapos ng lahat, ang pagkikita sa kanya ng ganito sa France, sa lahat ng nangyari, talagang tadhana. Oo. Pagkatapos sumigaw, nagsalita si Steve sa isang taos-pusong paraan. Miss Lysander, you are the Virgin Mary reincarnated. We're too touched. Gusto rin naming makita si Harry na kasama ka. Bakit hindi tayo sabay na kumain, at pagkatapos ay pumunta sa ospital? Sabay kumain. Naging malinaw kay Marian, gusto lang ng magkapatid na ito na kumain at sumakay sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung bakit palaging sinusundan siya ng mga ito, hindi niya ito maitatanggi ng malupit. Kaya naisip niya, fine, ilang araw na lang, sasama na lang ako sa kanila. Sige, dahil ako lang, baka may 2 kasama, pagsang-ayon ni Marian. Agad na gumaan ang loob ni na Steve at Alice. Nahihiyang sinabi ni Steve, Miss Lysander, masyado kang mabait. Kabi nang sinabi ni Mr. Gibson na hindi mo kami sasagutin ng ilang pagkain, nag-alala ako na baka ayaw mo. Pero parang ang isipan ko ang gumagalaw sa akin. Pero huwag kang mag-alala, ang pangunahing problema namin ay nahihirapan kaming makipag-usap sa aming pamilya. Kapag nabalitaan nila ang tungkol sa aming pera, agad naming binabayaran ka. Nang marinig ito, napagtanto ni Marian, kaya't si Justin ang nagbulalas ng kanyang bibig. Sino ang nagsabi sa kanya na handa akong i-host ang pares na ito sa tagal ng aking pananatili? Ang issue ay hindi pera, ang magkapatid na ito ay sadyang hindi mabata.
Paano kung gawin nila yan ulit mamaya sa kotse? Mahusay, ngayon ang dalawang ito ay dumahikit sa kanya. Dagdag pa, maaari ba siyang mag-backout ngayon dahil sa mga pangyayari? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marian, ngunit ang kanyang puso ay nangangati sa puot. Damn Justin, nakakadiri Justin. Lumabas ka at maglokohan kung gusto mo, pero bakit mo iiwan itong dalawang tanga sa akin pagkatapos mong umalis? Gayunpaman, kahit na ano, paminsan-minsan ay nakakausap lang ni Marian ang magkapatid na Cromwell habang naglalakad sila papunta sa car park. Ang hindi napansin ni Marian ay ang ilang mga tao sa karamihan na nakabuntot din sa kanila. Le Havre, ang boarding point ng Louis XVI cruise ship. Si Ford, ang 7 miyembro ng Sword in the Stone, at ang iba ay tumingin sa papalapit na lalaki. Ang mukha ng lalaki ay medyo maislan, ngunit siya ay nakadamit, parang nakalimutan niya mag-ahit kaninang umaga. Nakasuot siya ng black at red checkered shirt, baggy tan track pants, at isang maruming pares ng Nike. Naglalakad siya palapit sa kanila na may dalang sigarilyo sa kanyang bibig at 2 kamay sa kanyang bulsa. Wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong thug. Devil. Siya ang tinutukoy mo. Sa katunayan ay nakilala na ni Ford ang lalaki. Hindi ba't siya ang personal na pinalaya ng Queen of Wales sa piyansa 2 araw na nakalipas, Justin? Ang misteryosong lalaking ito ay nagtaas ng mga pulang bandila sa buong lugar, ngunit si Ford ay masyadong abala sa opisyal na negosyo upang siyasatin ang bagay na ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin kay Justin. Hindi matatakot si Ford kung si Justin ay isang terorista. Ngunit tiyak na natatakot siya sa reyna ng Wales. Nang humigit kumulang 20 metro ang layo niya sa grupo, hinawakan ni Justin ang sigarilyo at pumutok ng ngiti bilang pagbati. Di ba ikaw ang Deputy Director, Ford? It must be fate that we meet again. And here I was wondering if the security on the ship will stop me. Turns out since you're here, it's not a problem. Ha ha ha. Namumula ang mukha ni Ford habang iniisip, ganon na ba tayo kakilala? Devil. Hinahamon kita sa isang tunggalian kung saan mamamatay ka. Biglang umungal ang batang prinsipe na puno ng galit ang mukha, humakbang pasulong na nakabukas ang kaliwang kamay. Isang kristal na globo ng liwanag ang lumitaw na nakabitin sa itaas ng kanyang palad, nagniningning ng napakatalino. Kahit na ito ay araw, ang mga nakakabighaning mga kulay ng liwanag na bola ay naguguluhan sa kanila. Si Ford at ang iba pa ay nabigla sa loob ng ilang segundo, at walang oras na mag-isip ng malinaw, ano ang bolang ito? Paano ito biglang lumitaw? Prinsipe. Tumigil ka. Si Lola, na kilala rin bilang Storm, ay sumigaw at hinaampas ang kaliwang kamay ni Prince, dahilan para mawala ang bola ng liwanag. Lola. Bakit ako pinigilan? Alam mo kung sino siya. Umiiyak si Prince, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Malamig na sabi ni Lola, dahil alam ko kung sino siya kaya kita pinigilan. Wala kang laban sa kanya. Ang tahimik na nagmamasid kay Justin ay walang ingat na itinapon ang sigarilyo sa dagat, at pinag-isipang mabuti si Prince, bago bumaling kay Lola at sa iba pa. Kumunat ang noo niya. Anong kalokohan ang pinangaralan mo sa publiko? Kaaway ko ba ang batang ito? Bakit gusto niya akong awayin sa unang tingin? Little guy, alam mo ba ang ibig sabihin ng tunggalian? Ako. Ang makatarungang gwapong mukha ni Prince ay naging mabangis, na parang gusto niyang balatan ng buhay si Justin. Malakas na sinabi niya, ang isang tunggalian ay nangangahulugan na ang iyong mga buhay ay nakataya. Diablo, kailangan kitang patayin. Napakamot ng ulo si Justin. Hindi ko matindaan kung ano ang ginawa ko sa iyo. Masyado ka pang bata para agawin ko ang iyong babae. Hindi ako mahirap at tiyak na hindi kita ninakawan. Bakit ka galit sa akin? Nag-alab ang galit ni Prince at umungol, Devil, huwag mong isipin na makakatakas ka. Tiyak na kilala mo ako. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Si Emma, na nag-aalalang nakatayo sa gilid, ay humakbang pasulong at hinawakan ang balikat ni Prince, mahinang nagpapayo, munting prinsipe, huwag gawin ito, okay? Tinatakot mo ang mga tao. It's none of your business. Scram, babae. Tinabig ni Prince si Emma gamit ang isang braso.
Palibhasa'y itinulak palayo, nakatitig lamang si Emma kay prinsipe nang naaawa ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Sa halip, si Lola ang nag-ulol bilang pakikiramay, na nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam. Nang makita kung paano nagbago si Prince, mula sa isang taong solemna, hanggang sa nagngangalit na hitsura, si Ford at ang iba pa ay napawisan ng malamig. Kung hindi dahil kay Storm, ngayon pa lang talaga sila nagsimulang mag-away. Ano nga ba ang relasyon ng walang awa na batang ito at ng hooligan na si Justin? Inikat ni Justin ang kanyang mga labi at inilibot ang kanyang mga mata. Paano ko malalaman kung ano ang ginawa ko kung hindi mo sasabihin sa akin? Hindi ko na matindaan kung kailan ako huling kumuha ng crap. Pluto, hindi mo nakikilala si Prince, ngunit tiyak na kilala mo ang kanyang ama ang Heart Mage, si Lay Winter. Puno ng puot ang mga mata ni Lola habang binibigkas niya ang bawat salita, ngunit masasabi ng sino man na pinipigilan niya ang kanyang galit. Natigilan si Justin. Dito, tiningnan niya ng maigi ang 7 tao, pinag-isipan ito ng seryoso. Tapos tumawa siya at tinapik yung noo niya. Nakakahiya. Napakaraming araw ang lumipas sa kapayapaan kaya nakalimutan ko na ang nangyari sa inyo. Ang mga miyembro ng Sword in the Stone, ilang beses na akong nakipag-away sa inyo mga taon na ang nakakaraan, ngunit napakaraming tao ang nakilala ko na saglit na hindi ko na maalala. Huminto si Justin dito, at ngumiti. Lay Winter. Conversely mas naaalala ko siya. Tutal muntik na akong mamatay dahil sa kanya. Pero in the end napatay ko pa rin siya, haha, duel naman kasi, part of the process ang pagkamatay. Sa pagtingin sa mabalahibong prinsipe, iniklik ni Justin ang kanyang dila at bumaantong hininga. I have to say, that move just now felt so familiar, parang pareho kayong mga spirit sorcerer. Parang si tatay, parang anak. Not bad at all, sa masasabi ko base sa ngayon, hindi ka mas mahina sa ama mo. Sa ngayon, nalampasan ko na ang aking ama. Kaya kitang patayin, demonyo ka, ipaghihiganti ko ang aking ama, sabi ni Prince sa mahinang boses. Sa puntong ito, ang matangkad at matipunong lalaki, si Wood, mula sa Sword in the Stone ay tumayo, at tinawag ng malakas si Justin. Kamahalan Pluto, naaalala mo pa ba ako? Itinaas ni Justin ang kanyang ulo at nag-isip ng mabuti, bago dahan-daang nagtanong, ikaw. Ang mambabato mula sa taong iyon. Hindi ka patay. Ngumisi si Wood. Noong oras na iyon, tiningnan ko ng mag-isang pinatay ng iyong kamahalan Pluto ang mga piling miyembro ng Sword in the Stone, kabilang ang 11 power users. Marahil sa pagpapala ng Diyos kaya ako nakaligtas sa kabila ng matinding pinsala. Iyon din ang taon na sumali si Prince sa amin sa Merlin Magic Association bilang isang apprentice, ngunit nakita niya lamang ang simula ng pakikipaglaban ng Yet bago niya kayo naalala. Pinatay sa harap niya. Natahimik si Justin, hindi maiwasang isipin ang mga araw ng madugong pagpatay noon sa England. Matapos tanggapin ang komisyon ni Catherine, tila nabaligtad niya ng mag-isa ang buong maharlikang pamilya ng Britanya. Nang maalis niya ang mga miyembro ng hari na gustong ilagay si Catherine at ang kanyang anak na si Jane, ang reyna ng Inglaterra ay hindi na makaupo, at pinahintulutan ang espada sa bato na gumawa ng exception upang sumali sa pakikibaka para sa trono. At kabilang sa Sword in the Stone, ang pinuno ng elite group sa Merlin Magic Association ay ang spirit sorcerer na kilala bilang Heart Mage, Lay Winter. Ang magic sa puso ni Lay Winter ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, na naghihikayat sa madilim na pag-iisip ni Justin at nagdulot ng matinding espiritual na pagdurusa. Nagresulta ito sa isang nagalit na katawan at isang hindi mapigil na pag-iisip, na nagdulot ng sakit na hindi maiisip. Sa simula, si Justin ay mayroon ng madilim na panig sa kanya, sa ilalim ng provokasyon ng magic ng puso, nahulog siya sa isang napakalalim na kailaliman sa isang segundo. Gayunpaman, ang mga tunay na malakas ay maaaring sumuko kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa kanyang huling piraso ng Kailan Awan, pinilit ni Justin ang kanyang sarili na linangin ang Endless Resolve Restoration Scripture upang patatagin ang kanyang isip at iwaksi ang static. Kinuha ang pagkakataong ito, pinugutan niya ng ulo si Lay Winter na siya mismo ay ganap na hindi nagtatanggol.
Iyon ang halos ang pinakamalapit na pagkamatay niya sa isang labanan, ngunit ito ay 7, 8 taon na ang nakalilipas, kaya nabigo siyang maalala ang kaganapan ng may kailan awan. Medyo malungkot ang eksena. Ang 7 miyembro ay puno ng galit kay Justin, ngunit hindi basta-basta nang ahas na isagawa ang kanilang mga intensyon. Samantalang si Justin ay nahuli sa pag-alala sa nakaraan, nalungkot sa maraming alaala. Ang higit na nagulat at nabalisa ay si Ford at ang kanyang grupo. Bagamat hindi nila lubos na naiintindihan kung ano ang kinakatawan ng titulong Pluto, ngunit ang lalaking ito ay talagang nag-iisang pumatay sa isang piling grupo ng Sword in the Stone. Kung ganoon, ang misteryosong tao na tumulong sa Queens of Wales na mabawi ang trono at itatag ang nararapat na pamumuno ng maharlikang pamilya ay itong tila hindi kapani-paniwalang lalaking Zenaiken. Dahil dito, makatuwiran na ang Queen of Wales ay personal na pumunta sa istasyon ng pulisya upang piyansa si Justin, naisip ni Ford na kinakabahan. Ang nakakatakot pa ay kung ang lalaking ito ay na-offend, hindi ba't ang French Security Bureau ay itatapon sa apoy? Pagkaraan ng ilang sandali, marahan nang umiti si Justin at inangat ang kanyang ulo. Natatandaan ko na ngayon, dahil nabanggit mo na. Well, bahala na kayo. Marami na akong napatay sa Sword in the Stone, kaya naiintindihan mo ang galit mo. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na ako makikipag-away. Maghayganti ka kung gusto mo. Kamakailan lang ay nagtrabaho ako sa aking cultivation, kaya hindi ko iisipin na sumakay na ako. Habang pinapanood si Justin na papaakyat na, nagtanong si Ford sa takot na boses, Mr. Gibson, pwede ko bang tanungin kung kasali kang miyembro para sa pulong na ito? Si Justin ay tumawa ng awkward. Bagaman hindi ako imbitado, ngunit walang nagsabi na ito ay imbitasyon lamang. Kita mo, pumunta ako ng buong buo dito, tiyak na hindi mo ako hahabulin pabalik sa Paris. Tumagal ako ng halos 3 oras upang magmaneho dito, at mas maraming oras upang mahanap ang lokasyong ito, alam mo. Well, may mga bantay kami sa bawat pasukan, kaya kung walang pahintulot imposibleng makapasok. Mr. Gibson, hindi mo gagawin sa amin. Ang mga salita ni Ford ay walang katumbas na panlulumo dahil siya ay naiirite sa kaibuturan ngunit hindi naglakas loob na ipahayag ito sa nakakatakot na lalaking ito. Nagmamadaling iwinagayway ni Justin ang kanyang kamay, syempre hindi, ito ay magiging isang simpleng mahina. Kumunot ang pisngi ni Ford habang iniisip, ano ang gagawin ngayon? Hindi ka pani-paniwalang mapanganib na subukan at pigilan ang lalaking ito, ngunit hahayaan ba siyang makagambala sa mga plano ng lihim na pagpupulong na ito? Deputy Director Ford, hayaan mong umakyat ang Ginoo na ito. Huwag mo siyang iwan na walang pagpipilian kundi pilitin siyang pumasok pagsisisihan mo talaga kung gagawin mo iyon. Isang pinong baritone ang bumangon mula sa likuran ng karamihan. Ngunit hindi nagulat si Justin, tumingin lang siya sa 2 figure na papalapit sa kanya, binigyan sila ng ngiti at kumaway pa sa isa sa kanila. Ang papalapit na lalaki ay nakasuot ng itim na kapote ng Ginoo na may katanji tanging gintong pattern na mga butones. Mga 1.9 metro lang ang taas niya, at sinusuklay ang kanyang light blonde na buhok. Ang kanyang mukha ay gwapo at matatag, na may kapansin-pansin na mga mata at balat na kasing pinong babae. Kahit gaano mo pa ito hiwain, siya ay isang napakagwapong lalaking nasa hustong gulang. At sa tabi niya ay isang maselang sensual na dalaga, nakapout na parang may galit sa isang tao. Ang maraming pisikal na pagkakatulad na kanilang ibinahagi ay naging madali upang mahihinuhan na ito ay anak ng lalaki, at hindi ang kanyang kapareha. Ikaw si Prinsipe Sarge Ras. Pinagmasdan siyang mabuti ni Storm Lola at sa wakas ay nakilala siya, puno ng alarma ang mga mata nito. Ang paglitaw ni Prinsipe Sarge Ras ay naging dahilan upang maging ang 3 Knights of the Round Table, na hindi gumagalaw sa buong panahong ito, ay bumangon ng matigas. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Katulad din ako ng sino man sa inyo, dinadala ang aking anak na si Lilith para dumalo sa lihim na pagpupulong na ito. Tiyak na hindi karapat-dapat sa gayong ceremonial na pagtrato ang isang matandang naninirahan sa hiwalay na tulad ko, magiliw na sabi ni Sarge Ras.
Pare, walang silbi ang pag-aaksaya ng hininga mo sa kanila. Sila ay isang grupo ng mga duwag na takot lamang sa iyong titulo. Hindi ka pa nila nakikita sa aksyon at sila ay takot na. Isang beses ngumuso si Lilith, at itinoon ang kanyang tingin kay Justin, kinulat ang kanyang mga labi. Your Majesty Pluto. Nakakalungkot na nagkita tayong muli. 526. Matagal nang naramdaman ni Justin ang presensya ni Lilith na papalapit sa cruise ship, ngunit ang hindi niya napansin ay dumating na rin kasama niya ang hindi maarak na Prinsipe Sardras. Kung si Lilith, isang pureblood vampire na higit sa 200 taong gulang, ay itinuturing na isang napakayabang na senior expert, ang kanyang ama. Si Prinsipe Sardras, na mukhang hindi mas matanda kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid, ay tiyak na may mga kapangyarihang hindi kayang unawain. Sa pagitan ng mga Diyos, kung nais ng isa sa kanila na itago ang kanilang presensya, ito ay hindi mahahanap ng iba. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga mas mahina kaysa sa mga Diyos ay hindi kaya ng pagtatago na iyon. Sa katunayan, kapag ang isa ay umabot sa isang tiyak na antas, karaniwan na para sa kanila na makapagtago mula sa mga nilalang sa antas ng Diyos. Tulad ng naobserbahan ni Justin, naisip niya, kahit na ang kapangyarihan ni Prinsipe Sardras ay mas mababa kaysa sa akin, naabot niya ang antas ng isang demigod, kasama ang pisikal na superioridad ng lahi ng dugo at ang mahabang kasaysayan ng mga diskarte sa dugo, hindi ito magiging madaling talunin siya, kahit na para sa akin. Maliban kung inilabas ni Justin ang selyo. Kung hindi, walang mananalo. Nabatid na kahit na ang antas ng demigod na si Cain ay ang ninuno ng lahi ng dugo, ang henerasyong malawak na itinuturing bilang ginintoang panahon ay kinatawan ng henerasyon ni Prinsipe Sardras, ang ikatlong henerasyong lahi ng dugo. Sila ang malawak na itinuturing ng mga tao bilang kumpletong ebolusyon ng piling lahi ng pureblood. Ang pinakamalinaw na patunay ay kung paanong personal na pinatay ng 13 inapo ni Cain ang kanilang mga nakatatanda, ang ikalawang henerasyon, at nakuha ang karapatang pinakamataas na pamamahala sa lahi ng dugo. Dahil dito, ang lihim na sektang Camarilla at ang demonyong lipunang Savath ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanilang sariling mga anak. Higit pa rito, sila ay isang matiyagang uri ng hayop na nakaligtas sa malaking baha ni Noe. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang lakas ay lumago at naipon. Sa pamamagitan ng unang tanda ng sibilisasyon ng tao, sila ay pinarangalan na bilang ang henerasyon na pinakamalapit sa mga Diyos. Kung si Justin ay hindi nakatanggap ng kapangyarihan ng mga Diyos, at isa lamang siyang ordinaryong Diyos, kahit na siya ay maaaring hindi katugma sa mga ikatlong henerasyong pureblood na ito. Binigyan ni Justin si Lilith ng isang magiliw na ngiti, pagkatapos ay nakipagpalitan ng interesadong tingin kay Sardras. Nabanggit ni Lilith ang iyong marangal na pangalan, ngunit hindi ko akalain na magmumukha kang napakabata. Sa mga tuntunin ng pagpapanatili ng kabataan, ang lahi ng dugo ay talagang kinaiinggitan ng lahat, kasama ang mga Diyos. Tumayo si Sardras nang may kakaibang kagandahang asal at kinamayan si Justin. Sa isang paghawak na iyon, naramdaman nila ang pagkakaiba ng mainit na kamay ni Justin at ng malamig na kamay ni Sardras. Nang bumalik si Lilith sa angkan sa Zen Icon para tuparin ang kanyang mga tungkulin, binanggit niya na nakilala niya ang kamahalan Hades. Napakagandang twist ng kapalaran. Marahil ay hindi alam ng kamahalan Hades na nasiyahan ako sa pagkikita ng unang Pluto, sa katunayan ay naging malapit kami. Iyon lamang ay mahigit 600 taon na ang nakalilipas. Nung panahong iyon, hindi ko pa naisip na nakilala si Lilith, ang pangalawa. Pluto would be here before me, wika ni Sardras na may kalmadong ngiti. Bagamat casual ang tono ni Sardras, lahat ng tao sa paligid ay hindi man lang nakahinga ng maluwag. 600 taon na ang nakalipas. Alam nila na ang lahi ng dugo ay may pinahabang buhay, ngunit ang edad ni Sardras ay lalong ikinagulat ni Ford at ng iba pang mga tao. Niwala silang kapasidad na i-proseso ang mga bagay na iyon tungkol sa una o pangalawang Hades, o Pluto. Nakita ni Lilith na ang kanyang ama ay nakikipag-usap kay Justin nang hindi siya isinasama, at hindi niya napigil ang hatakin ang manggas ni Sardras. Tara na, padre, nagsasayang tayo ng oras dito.
Isang walang magawang sulyap sa kanya, hinaplos ni Sarge Ras ang kanyang mahabang malambot na buhok sa isang mapagmahal na paraan at ngumiti. Okay, my little princess. Masyado kang naiinip. Dapat sumunod ang iyong kamahalan Pluto. Ang grupong ito mula sa Sword in the Stone ay walang kabuluhan, hindi ito nagkakahalaga ng pagdaldal sa kanila, sabi ni Lilith kay Justin. Sa likod nila, si Lola at ang iba pa ay nagdidilim ang mga ekspresyon, bagamat alam nila ang lakas ng kabilang partido, ang hayagang pagmamataas ay isa pa ring pagsuway sa kanilang pride. Humph! Demonyo mula sa Dark Parliament, huwag kang masyadong mayabang. Malakas ang lahi ng dugo, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot kami sa iyo. Ang mundo na alam nating lahat ay nasa ilalim pa rin ang pamamahala nating mga tao para sa isang dahilan. Umangat si Prince at tinitigan ang likod ni Lilith. Lumingon si Lilith at sinulyapan siya ng masamang tingin. Kausapin mo lang ako kapag lumaki na ang buhok mo, kiddo. Ikaw. Namula si Prince at saisubog na sana pero pinigilan siya ni Storm Lola. Sinabi ni Lola kay Sarge Ras na may katamtamang ngiti, Prinsipe Sarge Ras, sa pagkakaalam ko, hindi ka na direktang namamahala sa mga operasyon ng sekta. Bakit ka pupunta sa lihim na pagpupulong na ito? Hindi ba halata? Nandito na ang Sword in the Stone, ipinadala na ng Vatican ang mga tao nito, hindi ba't lahat ito ay para agawin ang Sword of Thanatos? Sa panlabas, lahat ng ito ay tungkol sa pagkatalo kay Apollo, ngunit sino sa atin ang hindi nakakalimutan sa aktwal na mga dahilan? Nang hindi na hinintay na sumagot si Sarge Ras, naputol na si Lilith. Napabuntong hininga si Sarge Ras at tumingin kay Lola nang may paghingi ng tawad. Mayroon lang akong isang anak na babae kaya na-spoil ko siya mula pagkabata. Huwag mo siyang pansinin. Naturally, isa sa mga dahilan kung bakit ako narito ay upang makita ang Sword of Thanatos para sa aking sarili. Isa pa, halos isang siglo na akong hindi umalis sa aking ari-arian, kaya kinuha ko ang pagkakataong ito upang maglakbay ng kaunti at makita ang mga bagay na nawawala sa akin. Sa sagot ni Sarge Ras, nalungkot si Ford. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi kinikilala ang France bilang opisyal na host. Ang pangunahing layunin ng lihim na pagpupulong na ito ay upang harapin ang Apollo at ang Realm of Gods, ngunit ang mga taong ito ay talagang nakatuon sa kontrol ng banal na sandata na ito. Ang seguridad ba ng Pransya, ng Europa, ay talagang hindi karapat-dapat na banggitin? O sadyang hindi nila itinuturing na banta si Apollo? Pagkatapos makipagpalitan ng ilang casual na linya, lahat ay nagsimulang sumakay sa barko. Sa una, sina Sarge Ras at Justin ay wala sa listahan ng imbitasyon, ngunit pagkatapos ng lahat ng sinabi, si Ford ay walang lakas ng loob na pigilan sila. Anyway, dahil magkakilala sila, ituturing na lang niya ang mga ito bilang special guests, invited for the meeting. Sa puntong ito ay maaari lamang sumabay si Ford. Bandang 6:00 ng gabi, lahat ng mga inimbitahang organisasyon at individual ay nakasakay sa barko, na nagpapahintulot kay Ford at sa iba pang bahagi ng 7th Bureau na makahinga ng maluwag kahit na ang unang hakbang ay naging maayos. Ang mga pasilidad ng Super Cruise Ship Louis XVI ay medyo marangya. Ito ay dinala dito partikular para sa pagpupulong. Ang lahat ng mga bisita ay agad na nagpahinga sa kanilang mga mararangyang silid. Dahil hindi pa rin natukoy kung ang pulong na ito ay tatagal lamang ng isang araw o ilang araw, ang cruise ship ay ginawang isang pansamantalang marangyang guest house, upang mabayaran ang negatibong kapaligiran ng mga isla ng militar sa English Channel. Si Justin ay naatasan din ng isang marangyang single room, ngunit hindi siya interesadong maghintay at manood ng TV nang walang buhay. Ang paglalakbay na ito sa Paris ay bahagyang para sa kasiyahan. Kahit na ito ay isang lihim na pagpupulong, hindi lamang siya magtutuon ng pansin sa kung paano mahuhuli ang mga posibleng magnakaw. Kaya naman, kasunod ng mga signboard sa cruise ship, pumunta si Justin sa entertainment lounge para busogin ang sarili sa kaunting inumin, dahil hindi pa siya nakakuha ng pagkakataong uminom dahil sa lahat ng nangyari sa nakalipas na mga araw. Mainam din na makilala ang sinumang mga lumang kaibigan at makipag-chat ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, babalik siya sa Zenica sa loob ng ilang araw at hindi alam kung kailan siya babalik sa Europa.
Napakalaki ng interior layout ng cruise ship, halos 5 minuto ang inabot ni Justin para mahanap ang medyo high-class karaoke lounge ng barko, na malapit din sa bar. Mula sa kumikislap na mga neon sa pasukan ay dumating ang tunog ng mga nakakahawang kumpas ng sayaw. Ang kombinasyon ng jazz at blues ay nag-udyok ng malakas na tempo na nagpasigla kaagad kay Justin. Gayunpaman, nang papasok na siya, naramdaman niyang may mali. Mabilis na umiwas si Justin sa isang tabi at umiwas sa pasukan. Sa sandaling ito, isang malaking figure ang lumipad palabas mula sa silid pahingahan na parang isang kanya ng tao, na sumubaybay sa isang tuwid na tilapon papunta mismo sa bakal na pader sa tapat ng pasukan. Bang! Ang epekto ng katawan at bakal ay nagdulot ng pag-crash na may nakabibinging reverberations. Ibinaba ni Justin ang kanyang tingin upang makita ang isang lalaking nakasuot ng walang manggas na cowboy jacket at masikip na itim na pantalon. Nakahandusay ang lalaki at may dumudugong sugat sa noo. Batay sa kanyang hitsura, siya ay dapat na isang lahi ng dugo mula sa Latin America. Ang lalaki ay may tato na ulo ng mabangis na panther sa kanyang balikat, at ang kanyang katawan ay puno ng kalamnan. Isang panther. Nakilala ni Justin ang pinagmulan ng lalaki, dapat ay isa siya sa mga sikat na mersenaryo sa mundo, ang Panther Mercenary Group, na ang punong tanggapan ay nasa Amazon. Bakit may isang bagay na napakarahas na nangyari ito nang sila ay sumakay sa barko? 527. Bagamat alam ni Justin ang isa o dalawang bagay tungkol sa Panther Mercenary Group, dahil pangunahing nakabase siya sa Zenica, hindi pa siya nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa kanila noon. Hindi siya naabala sa tila malubhang na sugatan na lalaki na binugbog ng walang malay. Nilagpasan niya ang malakas na lalaki at pumasok sa entertainment lounge. Sa pagtapak sa bulwagan na puno ng mga makukulay na ilaw, agad na nakilala ni Justin ang may kagagawa ng insidente kanina. 4 na malalakas na lalaki na katulad din ng Panther ang humarang sa 4 na Caucasians na nakasuot ng asul na leather jacket. Sa paghusga sa kanilang hitsura, nahulaan ni Justin na sila ay mula sa Blue Storm ng USA. Talagang nakatadhana tayong magkita, di ba? Walang magawa si Justin. They really have everything to do with anything. Nasangkot sila sa usapin sa Tibet at Nijo Castle ng Japan. Mukhang narito na naman sila para guluhin ang lihim na pagpupulong na ito. Gayunpaman, hindi interesado si Justin na tumalon sa bandwagon. Nagkunwaring dumaan siya sa kanila at umupo sa malapit na bar. Ikuha mo sa akin ang isang baso ng Jack Daniel, utos ni Justin. Humingi siya ng pinakakaraniwang whiskey sa Amerika mula sa bartender upang tumugma sa sitwasyon habang siya ay tahimik na nakaupo at naghihintay na maganap ang buong sitwasyon. Espesyal na pinili ang bartender mula sa militar, kaya hindi siya natakot sa eksena ng labanan sa labas. Sa propesyon, napainom niya si Justin nang wala sa oras. Tiningnan ni Justin ang 8 tao sa isang pagtatalo at nakaramdam ng pagkabagot. Nagsimula na silang mag-away, bakit ngayon lang sila nag-aaksaya ng oras? Sa halip, dapat silang magpatuloy, naisip niya. Tiyak na mukhang natutuwa ka sa kanilang alitan. Isang boses ng babae na pamilyar kay Justin ang maririnig. Nilingga ni Justin ang kanyang ulo upang tingnan bago nagulat. Abes. 2 upuan ang layo, ang nasa katanghaliang gulang na magandang babae na nakasuot ng itim na pulang damit ay makikita na may hawak na isang baso ng champagne, na tahimik na nakaupo. Siya si Abos Morgana na nakilala ni Justin bago umalis ng Zenica. Ang dahilan kung bakit hindi napagtanto ni Justin na si Abos Morgana ay napakalapit sa kanya ay dahil sa kanyang hitsura. Iginala niya lang ang tingin sa buong lugar at hindi niya ito nakilala. Kasalukuyang hindi kamukha ni Abos Morgana ang dawis na madre na kasama niya. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang bun sa likod ng kanyang ulo, dahilan upang siya ay magmukhang medyo bata kamag-anak sa kanyang edad. Ang mga paa ng uwak sa kanyang mukha ay natatakpan, at siya ay nakasuot ng isang pinong kwintas na perla sa kanyang leeg. Nakasuot ng black-red chiffon dress, naglabas siya ng marangal at eleganteng aura.
Bagamat si Abbas Morgana ay nasa edad na 60, dahil sa kanyang malalim na panloob na enerhiya na magpapaganda sa kanyang hitsura, hindi ito magiging sobra-sobra na sabihin na siya ay mukhang isang mature na babae sa edad na 40. Nang masusing tingnan, hindi maiwasan ni Justin na malungkot para sa matandang si Zachary. Napakaganda ng asawa mo, bakit hindi mo siya pinahalagahan noon? Naisip niya. Namula sa galit si Abbas Morgana nang titigan siya ni Justin. Brat, behave yourself. I'm in the same generation as your lola. Bakit mo ako tinatitigan ng ganito? Mabilis na ikinaway ni Justin ang kanyang ulo. Nakangiting mapait, sinabi niya, Abbas, please don't misread my intentions. Bagamat you look rather fetching as of now, and even stunning among the ones of your age, I hold no intentions toward you. You shouldn't worry, otherwise the misunderstanding would be big. I just taken aback seeing as if this is my first time seeing you dress like. Humph. Medyo gaman ang pakiramdam ni Abs Morgana. Alam niya kung gaano kasenggit si Justin, at nadaman niya na ang pagpapadala sa kanyang apo na si Lucille sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Gayunpaman, ang ginawa ay hindi na maibabalik. Pinagsisisihan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Thaddeus Tudor na siyang pinagsisisihan niya hanggang ngayon. Gayunpaman, kung si Justin ay napaka-absurd na mayroon pa siyang intensyon para sa kanyang sarili, isang lumang buto, tiyak na babawiin niya si Lucille kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang palalain ang relasyon nila ni Justin. Ako lang talaga ang kinatawa na ipinadala mula sa Red Flame Iron Brigade para dumalo sa lihim na pagpupulong. Makaakit ako ng maraming atensyon kung nagsuot ako ng martial arts robe dito, kaya mas mabuti para sa akin na magsuot ng medyo normal na damit, paliwanag ni Abbas Morgana. Tumango si Justin nang maramdaman niyang may katuturan ito. Ang hayagang paglalakad sa mga lansangan bilang isang dawis na madre ay magiging mas kapansin-pansin kaysa sa isang ordinaryong babae. Higit pa rito, si Abbas Morgana ay mayroon pa ring angkan ng Lysander na alagaan sa kasalukuyan. Palibhasa ang Clanmaster, hindi lang niya maisuot ang robe sa buong araw. Pinaikit muli ni Morgana ang kanyang mga mata upang tingnan si Justin. Akala ko noong una ay hindi ka pupunta. Na-notify ka para sa Sword of Thanatos, hindi ba? Naniniwala ako na nandito ka para sa espada, tama ba ako? Umiling si Justin. I'm not interested in that. I'm just here to join in the fun, at may isang bagay na inaalala ko. Nandito ako in case na totoo ang hinala ko. Masasabi ni Abbas Morgana na talagang hindi nababahala si Justin tungkol sa espada, kaya hindi na siya nagtanong pa. Si Justin ay mukhang ayaw pa rin niyang magpaliwanag. Abbas, kanina ka ba dito nanunood ng pangyayari? Paano nangyari iyon? Casual na tanong ni Justin. Itinaas ni Abbas Morgana ang kanyang ulo para ituro ang Panther Mercenary Group, at sinabing, gustong tamaan ng malaking lalaki na pinalayas kanina ang babae mula sa Blue Storm, ngunit hindi lang niya ito tinanggihan, biniro pa niya ito kasama ang 3 pang kasamahan niya na nag-udyok sa malaking lalaki. Dahil dito, nagsimula siyang makipag-away, ngunit hindi niya nagawang talunin ang 4 na tao mula sa Blue Storm. Oh! Tumingin si Justin sa mga bisitang kakaupo lang at ngumiti. Ang lahat ay tahimik na nakaupo. Lahat yata sila ay nanunood ng performance. Ang mga hindi matalinong lalaking ito mula sa Panther ay hindi mananalo sa Blue Storm na ang lahat ng 4 na miyembro ay genetically mutated power users. Hindi ko maintindihan ang kanilang pagnanais na magpatuloy sa pakikipagtalo. Sigh. Nakikinig sa buntong hininga ni Morgana, lumunok si Justin ng isang subo ng whiskey at bamulong, hindi naman ganoon ang kaso. Halos marinig ni Abbas Morgana si Justin, ngunit hindi siya sineseryoso. Nang tumingin siya sa 4 na lalaki, umiling muli siya. Sa sandaling ito, ang 4 mula sa Panther ay galit na galit. Sa pagharap sa hindi mapagpatawad na ugali ni Blue Storm, kahit na ayaw nilang gumawa ng eksena sa cruise, hindi sila pwedeng umupo na lang at i-absorb ang lahat ng insulto. Damn Americans, sa tingin ba ninyo mas magaling kayo sa amin? Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Lumuhad at aminin ang pagkakamali ninyo kay Sloth.
Sigaw ng isang kalbong lalaki at itinuro ang malaking lalaki na nagising mula sa kawalan ng malay. Ang codename ng dark-skinned na lalaki na sinipa kanina ay si Sloth. Umupo siya sa isang upuan malapit sa entrance at bahagyang humihingal habang galit na nakatitig kay Blue Storm. Idiot ka ba? O naging orangutan na kayong lahat ngayong dumami na ang kagubatan? Panunuya ng isang brown-haired na babae mula sa Blue Storm. Hindi mo dapat ako sinaktan kung hindi mo kayang tiisin ang isang normal na sipa, lalo pa humingi ng tawad. Millie, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras mo sa pakikipag-usap sa kanila, sabi ng matangkad na lalaki na natama ng sipa kanina. Asar. Kung hindi, papalipad din ang iba sa inyo. Puno ng galit ang mga mata ng apat na lalaki. Ito ay katawa-tawa. Nagsimula kayong mag-away dahil lang nagpa siya si Sloth na buksan ang kanyang bibig. Huwag mong isipin na matatakot kami sa iyo. Ipaglalaban namin kayo ng aming buhay para sa hustisya. Nang matapos magsalita ang kalbo, biglang kumislap ang isang silhouette at bumungad sa kanya. Hindi nagtagal, ang kanyang balikat ay biglang hinawakan ng isang braso na nagbigay ng kaunting lakas bago ito bumitaw kaagad. Ah! Sigaw ng kalbo sa paghihirap. Pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa bago hinawakan ang kanyang balikat na inatake. Allen, sa tingin mo hindi pa ba siya sapat na nagsalita? Just do something already, sabi ng isang payat na lalaki sa matangkad na Amerikano. Siya ang nagpakita sa harap ng kalbo. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw at may maliit na bigot sa mukha. Bastard! Anong ginawa mo kay Rhinoceros? Sigaw ng mga kasamahan ni Kalbo. Napabuntong hininga ang lalaking nakasunglas dahil sa paghamak. Wala naman. Dinurog ko lang ang ilang piraso ng buto sa balikat niya. Ang kanyang mga salita ay agad na ikinagalit ng tatlong mersenaryo. Lahat sila ay nag-post ng fighting stance at sinuntok ang mga miyembro ng Blue Storm. Sa kasamaang palad, sa kabila ng pagiging elite sa mga mersenaryo, halatang mas mababa sila sa mga power user ng Blue Storm. Bago pa maabot ng isa sa kanila ang matangkad na Amerikano, itinaas niya ang kanyang paa at hinampas sa direksyon ng paparating na dibdib ng mersenaryong nakatayo 1 metro ang layo. Paf! Ang mersenaryo ay nakaramdam ng hindi kilalang, walang hugis na puwersa at itinapon sa labas, tulad ng nangyari kay Sloth kanina, na tumama sa bakal na pader sa paligid ng 10 metro ang layo. Ang ginang na tinatawag na Millie ay tila relaxed. Ibinuko lang niya ang kanyang mga labi at may binulong ng kaharap niya ang mersenaryong tumalon patungo sa kanya. Halos makipag-ugnayan kay Millie, biglang nanlamig ang katawan ng malaking lalaki bago ito mabilis na tinakpan ang kanyang mga tenga at bumagsak sa lupa, gamulong dito ng masakit. Basag! Maririnig ang tunog ng basag ng buto mula sa braso ng huling mersenaryo na tumarget sa lalaking nakasunglas. Lahat ng buto sa buong palad niya ay nadurog sa isang kisap mata. Napakunot ang noo ni Abbas Morgana habang nasaksihan ang lubos na pagkatalo ng Panther. Hindi sila katugma sa Blue Storm. Gumamit ang mga power user ng soundwave na maaaring mag-trigger sa utak, malakas na panginginig ng boses para durugan ang mga buto, at gumamit ng puwersang kayang maglakbay sa hangin. Wala ni isa man sa kanila ang gumalaw ng kalamnan. Gaano man kahusay ang mga mersenaryo sa labanan na may kinalaman sa mga baril, hinding-hindi nila matatalo ang Blue Storm ng malapitan. Karamihan sa mga nakapaligid na bisita ay hindi nagulat sa palabas. Ang Blue Storm mula sa USA, bagamat hindi kasing lakas ng tunay, na Sword in the Stone, ay umasa sa kanilang napaka-advanced na gene-mutating technology. Kahit na ang kanilang mga miyembro ay hindi ang pinakamalakas, sila ay palaging hawak ang pinakamalakas na grupo sa mundo. Sa kabilang banda, karamihan sa mga miyembro mula sa Sword in the Stone ay nagmana ng mga bloodline at talento. Bagamat mas malakas sila kaysa sa mga power user mula sa Blue Storm, mas marami lang sila sa huli dahil mas madaling mag-mutate ng mga tao sa genetically kaysa sa magkaanak. Si Justin ay nanatiling tahimik. Ibinuhos niya ang alak mula sa baso sa kanyang bibig bago sinabing, huwag mong maliitin ang mga taga-Panther. Imposibleng silang 5 lang ang dumating. Malapit na talagang dumating ang susi. Nalito si Abbas Morgana dahil hindi niya maintindihan si Justin.
Oh, nandito na sila. Itinuro ni Justin ang pasukan. Nilinggan ni Abbas Morgana ang kanyang ulo upang tingnan bago mapuno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Isa itong babaeng kakaiba ang suot na medyo maitim ang balat. Naipasok ang mga makukulay na balahibo sa kanyang itim na buhok sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Nakasuot siya ng napakarilag na damit, katulad ng karaniwang isinusuot ng mga babaeng Zen icon mula sa kanayunan. May mga linya pa nga ng iba't ibang kulay sa mukha ng babae na pumukaw sa curiosity ng mga nakatira sa kwarto. Iyon ang gagawin ng mga tagahanga ng football, ngunit kadalasan ay gumuguhit sila ng mga flag ng bansa sa kanilang mga mukha, habang ang babaeng ito ay may gulo sa kanyang mukha na parang drawing ng isang bata. Napansin pa nga ng ilang tao na ang ginang ay naglalakad na walang sapin sa bulwagan. 528. Ang kakaibang suot na babae na lumitaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa lounge. Hindi dahil sa itsura niya, kundi sa kasuotan niya lang ang gumuhit sa lahat ng tingin nila. Isang itim na lalaki mula sa isang hindi kilalang organisasyon ang sumipol, at tumawa ng mapanokso. "Miss, escort ka ba? I like your look. Magkano ang sisingilin mo sa isang gabi?" Sa sandaling iyon, ang isang malaking grupo ay umuungal sa tawa. Hindi pinansin ng babae ang panunukso o kakaibang mga sulyap na nakukuha niya, ngunit dahan-daang inilibot ng kanyang mga mata ang rhinoceros at ang iba pang mga mersenaryo mula sa panther na nakahiga sa sahig, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa humihingal na sloth. Sa ilang kadahilanan ay nakaluhod si sloth sa sahig, at yumuko sa babae, bago nagsalita sa isang katutubong wika na walang nakakaintindi. Matapos siyang pakinggan ay tumango ang babae at naglakad patungo sa apat na taga-Blue Storm. "Ikaw ang pinuno nila. Isang angkop na pinuno para sa basura. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling ang mga ganid na ito? Kaya ikaw ba ang magiging tagapagligtas nila?" Malamig na tumawa ang babaeng power user ng Soundwaves na si Millie. Hindi sumagot ang babaeng kakaiba ang suot, bagkus yumuko at inilagay ang isang magiliw na kamay sa basag na balikat ng rhinoceros. Ang kalbong rhinocero ay nasa hindi matiis na sakit, ngunit habang siya ay gumagalaw, siya ay tumango pa rin sa kanyang ulo upang ihatid ang kanyang pasasalamat. Walang kaalam-alam si Blue Storm sa pinanggalingan ng babaeng ito. Dahil hindi niya sinasagot ang tanong nila, tinatimad na silang abalahin iyon. Mukhang dinidilaan lang nila ang sugat ng isa't isa. Nakakatamad. "Baka maglinis na lang tayo at hindi na tayo mag-aksaya ng oras dito," sabi ng matangkad na si Allen. "I think so, too. Let's go, mga kasama." Isang mapanuksong ngiti ang binigay ng lalaking may sunglass sa sahig at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, bago makaalis ang apat, si Rhinoceros, na hanggang ngayon ay tahimik, ay biglang sumigaw mula sa likuran, "Tumigil ka nga dyan." Natigilan, napalingon ang apat at gulat na nakita nila na si Rhinoceros, na kanina ay yamakap sa kanyang balikat, sa sobrang sakit na magsalita, ay nakatayo na ngayon na parang walang sugat, nanlilisik ang mga ito ng may matinding galit. Paano ito posible? Ang kanyang humerus ay dapat na nabasag. Inilipat ng vibration power user ang kanyang sunglasses habang bumubulong siya. Bago pa nila mahihinuha kung paano gumaling ng ganoon kabila si Rhinoceros, ang tatlo pa sa Panther Mercenary Group ay bumangon na rin. Ang mga nagmamasid sa gilid ay malinaw na nakita na ito ay dahil sa babaeng nakasuot ng kakaibang damit, na saglit na inilagay ang kanyang kamay sa kanilang mga katawan bago sila tuluyang gumaling. Matapos payagang gumaling ang apat na mersenaryo, bumalik ang babae kay Sloth at inilagay ang kanang kamay sa sugat nito sa dibdib. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ng apat na Blue Storm na may puting halo na nakapalibot sa kamay ng babae, nang hinalang ito. Sa ilang segundo, iniunat ni Sloth ang kanyang mga braso, nanginginig pa rin, at yumuko sa babae upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay tumingin siya sa galit sa Blue Storm 4. "Pagbabayaran mo ang iyong kayabangan." Pinaikit ni Tol Allen ang kanyang mga mata sa kakaibang babae, at sinabing, "Bagaman hindi ko alam kung sino ka sa kanila, mukhang may kakayahan kang magkulam."
Gayunpaman, bagaman maaari mo silang pagalingin ng mabilis, hindi ito nangangahulugan na sila ay nasa parehong antas na tulad natin. Anong daldal mo? Tapusin mo muna yang babae. Lalong naiinip ang lalaking naka-sunglasses, at sa isang iglap ay nasa harap na ng babae ang kanyang lean speedy frame. Ang palad na iyon na maaaring makabasag ng buto sa isang segundo ay hahawakan na ang manipis na balikat ng babae. SSS. Biglang sumabog ang isang arko ng nagninangas na kidlat sa pagitan ng dalawa. Ang agos ng indigo ay nabuo sa isang mahusay na kalasag. Akmang hahawakan na ng lalaking nakasunglas ang babae, natigilan siya sa agos. Mula sa gilid, ang mga kumikinang na nakakatusok sa mata ay tila hindi gaanong mahalaga. Kung ang miyembro ng Blue Storm ay walang pambihirang pisikal na konstitusyon, malamang na nabigla siya hanggang sa mamatay kaagad. Sa nangyari, sumigaw ang lalaking nakasuot ng sunglasses at napaatras. Ang kanyang kamay ay ganap na umitim, tulad ng isang inihaw na paa ng oso. Natigilan ng mga bystanders na nag-e-enjoy pa lang sa palabas, nag-180-degree turn ang opinyon nila sa tila malambot na babaeng ito. Anong pamamaraan ito? Isang lightning power user. Hindi tama iyon, kaya rin niyang gumaling. Ang bilis ng kanyang pagpapagaling ay mas malakas kaysa sa Vatican. Sa counter, si Abbas Morgana ay nagulat din, at napansin na si Justin ay hindi nagulat. Kilala mo yung babae? Nagkibit balikat si Justin. Hindi. Kung gayon paano mo nalaman na siya ang pangunahing tao? Curious na tanong ni Abbas Morgana. Sinabi ni Justin, bagaman hindi ako masyadong nakikipag-away sa Panther, naatasan ako sa ilang mga tungkulin at nagsasanay sa Amazon Rainforest bago ito. Kaya mayroon akong kaunting pangunawa tungkol sa kanilang komposisyon at mga kakayahan. Habang tahimik na nakikinig si Abbas Morgana, muling hinarap ni Blue Storm ang lima ni Panther at ng babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, hindi alam ng mga miyembro ng Blue Storm kung aatake o lulunukin ang kanilang pride at outrest. Sa misteryosong babaeng ito, hindi nila alam kung ano ang pinakamagandang plano. Ang Panther ay isang mercenaryong grupo na may mahabang kasaysayan. Nagsisimula na silang mabuo noong unang dumaong ang mga Europeo sa Amerikas. Pagkatapos, ang mga Aboriginal ng North America at ang mga nakaligtas na Native Americans ang nagsama-sama upang labanan ang mga puwersang sumalakay. Ito ay isang kahihiyan na bagaman ang Panther ay mga eksperto sa labanan sa kagubatan, hindi nila kayanan ang bilang ng mga Europeo at ang kanilang mga kanyon at baril. Sa huli, maaari lamang silang umatras sa ilang mga nakatagong tanggulan. Pagkatapos ng daan-daang taon ng operasyon, ang grupo ay nagbago mula sa lumalaban sa mga mananakop tungo sa isang mercenaryong grupo. Ang mga miyembro ng Panther ay halos lahat ay nagmula sa mga tribong Aboriginal ng Amerika at ilang mahihirap na bansa sa Amerika. Bagamat hindi sila mayaman, ang kanilang katawan ay kapansin-pansin, at marami ang mga inapo ng tumakas na mga alipin. Tiyak na alam mo na ang mga alipin na makakaligtas sa paglalakbay mula sa Afrika patungong Amerika ay tiyak na may kakaibang pisikal na kakanyahan. Ang mga mas makakatakas pa sa iyong mga plantasyon ay mas mahusay pa sa kanilang lahi. Lumalakas at lumalakas. Kung gusto mong pag-usapan ang mga pisikal na konstitusyon ng mga miyembro ng mercenaryong grupo sa buong mundo, ang Panther ay walang alinlangan na ang pinakamahusay. Tumango si Morgana upang ipakita ang kanyang pangunawa, ngunit nag-aalinlangan na nagtanong, talagang kahanga-hanga sila sa pisikal, ngunit napakadaling natalo ng Blue Storm ngayon, pinababayaan ang kanilang pangalan. O ang babaeng iyon ang pangunahing dahilan dito. Tumigil si Justin para mag-order ng isa pang whiskey, at ibinuka ang kanyang mga labi. Ang babaeng iyon ay isang shaman. Ano? Naisip ni Abbas Morgana na mali ang narinig niya. Ang mga mercenaryong Panther ay may kahangahangang pangangatawan, malawak na karanasan sa pakikipaglaban, at mga kasanayan sa baril, ngunit ang mga ito lamang ay hindi sapat upang gawin kang pinakamahusay na mercenaryong grupo sa mundo. Ang kanilang pangunahing lakas ay ang propesyon na ipinasa mula sa sibilisasyong katutubong Amerikano, ang shaman. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, at nagpatuloy.
Ang mga salamangkero ay tulad ng mga mangkukulam ng mga katutubong tribo, ngunit huwag magkamali, sila ay kasing totoo ng kanilang mga alamat. Ang mga tunay na salamangkero na ipinasa mula sa sibilisasyon ng katutubong Amerikano, bukod sa nag-aalok ng mga sakripisyo at panghuhula, ay mga master ng ilang mga kamangha-manghang kapangyarihan. Halimbawa, ang mabilis na pagpapagaling na kapangyarihan ngayon ay isang pamamaraan ng mga mangkukulam, samantalang ang kakayahan ng mga mangkukulam ay natural sa kasalukuyan mula sa pagtatanggol at paggamit ng shamans. Ang babaeng shaman na iyon ay gumamit lamang ng kidlat, ngunit sa katunayan ay maaaring tumawag sa mga elemento tulad ng hangin, tubig, at apoy. Nataranta, nagtanong si Abbas Morgana, base sa sinabi mo, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Hindi ba't sila ay mga multi-ability power user kung gayon? Haha, tumawa si Justin. Abbas, hindi tama iyan. Ang kapangyarihan ng shaman ay nagmumula sa kanilang pananampalataya, habang ang puwersa ng power user ay nagmumula sa kanilang sarili. Kung hindi ka naniniwala na ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng gayong mga kapangyarihan, kung gayon paano ang mga banal na paladins at crusaders ng Vatican, hindi ba nila nakukuha ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang Dark Parliament batay sa kanilang pananampalataya sa banal na espiritu? Sa tingin mo hindi ka panipaniwala ang healing at elemental na kapangyarihan ng shaman, ngunit hindi ba iniisip din na matagalabas na ang martial arts ng Red Flame Iron Brigade ng Zenica ay medyo hindi ka panipaniwala sa sarili nitong karapatan? Kahit ilang ordinaryong mamamayan ng Zen-Iken ay hindi pa rin maarak ang kapangyarihan ng martial arts. Ngunit may mga tao sa Zenica ngayon na nakakalipad sa bubong ng pader. Sumimangot si Abbas Morgana bilang pagsang-ayon sa katwiran ni Justin. Sa katunayan, hindi nakakagulat na ang iba't ibang sibilisasyon sa mundo ay magkakaroon ng iba't ibang mga kakayahan. Kadalasan ay hindi tayo naniniwala sa hindi natin nakikita, ngunit sa katunayan, napakaraming bagay ang umiiral, kaya nga ay hindi pa natin nakikita noon. Oh, tingnan mo, Abbas, magsisimula na ang totoong palabas. Itinuro ni Justin ang dalawang grupo na may masamang ngiti. Tumingin si Abbas Morgana at hindi maalis ang kanyang mga mata. Ang 5 Panther mercenaryo at ang 4 na Blue Storm power user ay nasa isang grupong nakikipaglaban. Ang 5 ay bumuo ng isang pincer na kilusan, gamit ang paraan ng pag-trap ng mga mercenaryo upang palibutan ang kanilang target bago maghatid ng masasamang pag-atake. Kakaiba, hindi madaling madaig ng 4 na power user ang iba pang 5 sa pagkakataong ito, parang pinarami ng shaman ang kanilang kapangyarihan. Ang pangunahing kasanayan ni Allen ay ang kanyang kontrol sa kapaligiran. Gusto niyang i-compress ang hangin para tumaas ang pressure, at gamitin ang kalamangan na iyon para pabagsakin ang kanyang kalaban, ang kalbong rhinoceros. Gayunpaman, gaano man niya pinipiga ang atmosfera, huminto saglit si Rhinoceros, at patuloy na tinutulak siya sa labanan. Lalong walang magawa ang Soundwave power user na si Millie. Patuloy niyang sinubukang gamitin ang kanyang mga Soundwave upang pukawin ang isip ng kanyang kalaban, ngunit tila hindi siya naapektuhan. Sa halip, pinatuloy niya ang sunod-sunod na suntok. May galos na sa mukha ni Millie. Ang natitirang lalaki na may salaming pang-araw ay hindi mas mahusay kaysa sa kanyang koponan. Mula sa simula ay nalampasan na niya ang bilis ng lahat, ngunit ngayon, ang 5 mersenaryo ay kasing bilis niya, at ang kanilang lakas ay tila tumaas sa kapangyarihan at tibay. Sa tuwing gustong basagin ng lalaking nakasunglas ang kanilang mga buto, nanlulumo siyang malaman na ang kanilang pisikal na katatagan ay tumaas ng maraming beses. Ang mga panginginig ng boses ay sa katunayan ay hindi na sapat para makabasag ng kanilang mga buto. At sa likod ng mga naglalaban ng grupo, ang babaeng shaman ay tahimik na nakatayo, ang isang nakataas na kamay paminsan-minsan ay sumusubaybay sa kakaiba, transparent na pulang pattern sa hangin, tulad ng isang idol, eleganteng pintor. Ang bawat simbolo, pagkatapos na masubaybayan ng buo, ay ikakabit ang sarili sa isa sa mga mersenaryo at maglalaho sa isang kisap mata. 529. Si Abbas Morgana ay nakaramdam ng pagkatulala sa mga pangyayari sa harap niya. Dahil nabuhay siya ng higit sa 60 taon, naranasan na niyang makakita ng maraming bagay, ngunit ni minsan sa kanyang buhay ay hindi siya nakakita ng ganito.
Ang dapat lang gawin ng babaeng shaman na iyon ay gumuhit ng tila mga scribe lang, at iyong 5 hanggal na walang kalaban-laban bago ito, biglang nagkaroon ng higit sa sapat na kapangyarihan para talunin sila. Upang ilagay ito sa ibang paraan, kung ang orihinal na lakas ng magkabilang panig ay nasa parehong antas, kung gayon sa tulong ng shaman, hindi ba nila mabilis na naipadala ang kanilang mga kalaban? Ang shaman na iyon. Ano ang ginagawa niya? Hindi maiwasang magtanong ni Abbas Morgana. Sarap na nanunood si Justin, at dahan-daang nagpaliwanag, mga totem iyon, hindi katulad ng mga dawis na anteng-anteng sa Zenica. Ang pagkakaiba lang ay hindi niya kailangan ng cinnabar at iba pa, ang kailangan lang ay ang sariling espiritual na enerhiya ng shaman para iguhit ang mga totem. Maaaring ituring na isang uri ng magic ang mga totem, na nagbibigay daan sa mga mersenaryo ng Panther na makakuha ng power boosts. Gaya ng nakikita mo, sa mga tuntunin ng lakas, katatagan, at liksi, sila ay ganap na naiiba kaysa dati. Ang mga Blue Storm power user ay hindi na epektibong makapinsala sa kanila. Siyempre, nakikita mismo ni Abbas Morgana na mahirap manalo si Blue Storm at halos hindi na nakatiis. Kung hindi dahil sa pagpapanatili ng kanilang pride sa harap ng mga nakapaligid na organisasyon mula sa iba't ibang bansa ay tumakas na sila. Hindi ba't ginagamit ng babaeng iyon ang kanyang boses para umatake? Hindi na ba sila naaapektuhan ng sound waves? Naguguluhan na tanong ni Abbas Morgana. Sinabi ni Justin ng walang katotohanan, ano ang mahirap unawain tungkol doon? Ang tunog ay umaatake sa isip upang kontrolin ang kanilang mga nerbiyos. Ngayon, ang shaman na iyon ay nagpababa ng sensitivity ng kanilang mga nerbiyos upang kahit na magalit sila, wala silang nararamdaman. Sa madaling salita, ang 5 ito ay mga makinang may dugo at laman. Si Abbas Morgana ay nanginginig sa loob. Mga makinang may dugo at laman. Umabot na ba sa ganyang barbaric stage? Abbas, tingnan mong mabuti. Mukhang napagpasyahan ng shaman na tapusin ang labanan. Itinaas ni Justin ang kanyang baso habang pinapaalalahanan siya. Sa puntong iyon, biglang namula ang mga brown pupils ng babaeng shaman. Kaagad, habang siya ay umaawit, ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakatunten sa manipis na hangin ng isang pattern na mas komplikado kaysa sa lahat ng naunang totem. Nang lumipad ang pulang dugong totem na iyon patungo sa kalbong rhinoceros, tinakpan ang kanyang malakas na katawan, at nawala, agad siyang sumailalim sa malaking pagbabago. Habang pinagmamasdan ng lahat, ang kanyang katawan ay nagsimulang tumaas ng mahigpit, na sinundan ng pagbitak ng mga buto, habang ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang lumaki ng mabilis, simula sa kanyang baywang at tiyan, hanggang sa kanyang dibdib, braso, at maging sa mukha. Sa isang iglap, ang orihinal na bulk ng rhinoceros na 2 metro ay naging 2.5 metro ang taas. Ang kanyang short-sleeve shirt na masikip sa balat ay sira-sira dahil sa kanyang napakalaking sukat. Ang kulay tanso ng mga kalamnan ay ginawa ang kanyang itaas na katawan na parang isang Renaissance marble statue, ang pinagkaiba lang ay mukha siyang halimaw mula sa isang science fiction na horror film. Ang kanyang marahas na pagbabago ay naging dahilan upang halos makalimutan ng 4 na Blue Storm kung nasaan sila, habang tulala silang nakatingin kay Rhinoceros nang walang salita. Para sa iba pang 4 na mersenaryo ng Panther, tumayo sila sa isang tabi na may mapanuksong sulyap kay Blue Storm. Biglaan. Ang mga mata ni Rhinoceros ay kumikinang na may pulang kislap habang umuungal at ibinaba ang kanyang mga kamao na kasing laki ng football kay Allen na pinakamalapit sa kanya. Mag-ingat ka. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Blue Storm, na hindi pa rin ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ay tumawag at ikinalat ang 2 kamay. Isang nakikitang mapusyaw na asul na bola ng liwanag ang sumasangga sa 4, na nagpoprotekta sa kanila mula sa nakakabaliw na kamao na iyon. Bagsak. Isang napakalaking kalabog ang umalangaw-ngaw ng may nabuong malaking dent sa mapusyaw na asul na kalasag na iyon. Ito ay isang anti-particle shield. Hindi nakakagulat na hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, ang kakayahang ito ay mabuti lamang para sa pagtatanggol. Ngumiti ng masama si Justin. Sayang naman na minamaliit nila ang kapangyarihan ng bloodlust technique ng shaman.
Noong una, inakala ni Abbas Morgana na si Justin ay magkokomento sa kalasag sa pagiging isang kahangahangang gawa ng kapangyarihan, ngunit sinabi niya talaga na hindi ito magiging sapat. Sa susunod na sandali, mabilis na naunawaan ni Abbas Morgana kung bakit ganoon ang pag-iisip ni Justin. Ang rhinoceros, na pinahusay ng bloodlust technique, ay tumawa ng masama, at hindi man lang binawi ang kanyang kamao, gumawa siya ng isa pang direktang hakbang pasulong. Crack! Nabasag ng kamao ang anti-particle shield na maaaring huminto kahit na ang mga pag-atake mula sa rocket artillery, at dumiretso kay Allen na walang oras para umiwas. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang dinala ng kamao na iyon? Ang matibay na si Allen ay nataman sa ulo at ang kanyang buong katawan ay lumipad sa isang anggulo na ang kalahati ng kanyang mukha ay hindi kanais-nais na baluktot. Hindi pa tapos ang pagganti ni Rhinoceros. Bago pa maka-atres ang tatlo pa, lumalapit na sa kanila ang kamao niya. Dahil sa bilis, lakas, at katumpakan niya, hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili, at may tig-isang suntok, lumipad pa atras din ang tatlong miyembro ng Blue Storm, na bumagsak ng husto sa pader na pinasukan nila ng Panthers kanina. Maliban sa patuloy na musika, walang naglakas loob na gumawa ng tunog na nakatitig sa mga halimaw na rhinoceros na katatapos lang nabaligtad ang apat na mayabang na individual ng mag-isa. Iyan ang bloodlust technique. Tiningnang mabuti ni Abbas Morgana. Kahit na siya mismo ay maaaring hindi makaiwas sa bilis na iyon, o makatiis sa puwersang iyon, napalunok siya sa pag-iisip na haharapin ang isa sa mga halimaw na ito. Tumango si Justin. Tama. Makapangyarihan ang pamamaraan, ngunit ang sinumang walang malakas na pangangatawan tulad ng kay Rhinoceros ay mapupunit sa pressure. Kaya kung iisipin mo ang mga mercenaryong Panther bilang katawan at laman ng grupo, kung gayon ang mga shaman ang utak. Shamans! Nagulat si Abbas Morgana. Sinasabi mo ba na sa loob ng grupong Panther mayroong higit pa kaysa sa shaman? Nakakatawa si Justin. Abbas, minamaliit mo ang Panther. Ang kanilang mga opisyal na koponan ay kinabibilangan ng higit sa 1,000 tao. Paanong magkakaroon lamang ng isang shaman? Kahit na hindi marami, hindi ito bababa sa 10. Dahil lamang sa mga shaman na ito kaya nilang tumawid sa Amerikas. Kung hindi, matagal na silang nalipol ng mga espesyal na puwersa ng gobyerno. Nakaramdam si Abbas Morgana ng hindi maipaliwanag na takot at napabuntong hininga na lamang. Napakaraming mga nakatagong talento na tulad nito sa mundo. Ang Red Flame Iron Brigade ay pinupunan na ang bago nitong dugo, ngunit parang hindi pa ito sapat. Pagbalik ko sa pagkakataong ito, makikipag-usap ako ng mabuti kay General Kai, at tingnan kung makakakuha tayo ng mas maraming recruit tulad ng Dragon Group recruit. Walang pakialam si Justin sa mga bagay na ito, at nagkunwaring hindi niya narinig ang kanyang mga ungol. Kung hindi, kung siya ay nakatali, kailangan niyang tumulong sa pagsasanay sa kanila. Hindi kaya maghahanap siya ng gulo sa ganoong paraan. Mabilis na naganap ang laban ng dulot ng salungatan ng mga salita, at mabilis ding nalutas. Sa huli, natalo ni Panther ang Blue Storm sa mga pagkakataong hindi naisip ng sinuman. Ang mga mercenaryong Panther ay hindi rin nagplano na manatili sa lounge. Nang matapos ang labanan, ipinagpatuloy nila ang kanilang normal na estado ng katawan at buong pagmamalaki na sinundan ang babaeng shaman. Sa kabaligtaran, hinintay ng bagbog na Blue Storm apat na umalis muna ang kabilang partido bago maingat na bumangon, at lumabas sa isang maliit na pintuan sa gilid na may mga buntot sa pagitan ng kanilang mga biti, na naging sanhi upang sila ay pagtawanan ng ilan sa iba pang mga grupo sa bulwagan. Gayunpaman, dahil sa labanang ito, maraming organisasyon ang nagreporma ng kanilang mga estratehiya tungkol sa pakikibaka para sa Sword of Thanatos. Napagtanto ng lahat na ang ilang mga kalaban ay hindi kasing lakas ng tila, samantalang ang kabaligtaran ay maaaring totoo para sa iba. Matapos maubos ang whiskey sa kanyang kamay, tumayo si Justin at kumaway kay Abbas Morgana. Abbas, pupunta ako para makipagkita sa ilang mga matandang kaibigan, para hindi isipin ng mga tao na may mga intensyon ako sa iyo. Batay sa kanyang hitsura, si Abbas Morgana ay mukhang isang matikas, sopistikadong babae.
Hindi makayanan ni Justin na isipin ng mga tao na iba ang kanilang relasyon. Humph! Si Abbas Morgana ay tumingin ng masama kay Justin. Bagamat mukhang bata pa siya, sa katunayan ay sapat na ang edad niya para maging lola, at sa totoo lang ay hindi niya iniisip ang ganoong uri ng maling akala. Si Justin ay maluwag na nilampasan ang ilang malalaking haligi, tumawid sa dance floor, at nakarating sa isang sulok malapit sa entablado. Mas liblib dito dahil walang masyadong tao doon. Tutal wala naman masyadong tao sa barko noong una. Sa mga pabilog na kurbadang sofa ay may 10 o kaya'y matatangkad na mga lalaking nakasuot ng terno na nakatayo na, kasama nila si Sauron na sumakay kanina. Pinanood ng grupo ang paglakad ni Justin. Nang nasa harap nila si Justin, halos sabay silang yumuko, bawat isa ay gumagamit ng kanilang sariling wika mula sa ibang bahagi ng mundo para batiin si Justin. Ipinahiwatig ni Justin na dapat silang umupo. Be more discreet in public. Akala ko naiintindihan mo na kasi hindi ka pumunta ngayon lang. Sauron, hindi ba't hiniling ko sa iyo na sabihin sa kanila na umaktong walang pakialam? Kamahalan Pluto, akala ko ay aalis na kami mula ng personal kang pumunta rito, paliwanag ni Sauron sa kanyang poker face. Tumingin si Justin sa paligid. Parang walang nakapansin. Napangiti siya. Ito ay hindi tulad ng hindi mo alam ang maraming mga kaaway na mayroon ako sa buhay na ito mahigit sa kalahati ng mga organisasyon sa bangka na ito ay may isang bagay laban sa akin. Kahit na ito ay hindi masyadong nakakatakot kung nalaman nilang ako ay nasa barkong ito ay magiging mahirap pa rin. Malayang nagtawanan ang grupo. Natutuwa na silang makita si Justin pagkaraan ng halos 2 taon, at iniisip ang mga araw na iyon, nang sumibol ang mga hilig at nagkaroon ng mga kaaway, naalala ang maraming kawili-wiling mga kaganapan. Umupo si Justin sa gitna nila, at tinitigan ng mabuti ang lahat. Napuno ng nostalgia ang kanyang mga mata at naging mainit ang kanyang boses. Sauron, salamat sa iyong pagsusumikap sa pamamahala sa parehong si Eagles at Zero sa 2 taon na ako ay absent. Gayunpaman, mukhang maayos ang lahat, kayong lahat ay mas mababa ang amoy ng dugo, at higit pa sa sangkatauhan. Your Majesty Pluto, ang hit list na natatanggap ni Zero kada taon ay 3 bahagi lamang ng haba ng mga nakaraang taon. Kung ang ating mga assassin ay hindi ang pinakamahusay sa mundo, hindi na tayo ang numero 1 assassin na organisasyon sa mundo, batay lamang sa bilang ng mga hit. Karamihan sa atin ay nagpasya na ito na ang panahon na tayo ay nakipagsapalaran sa ibang mga propesyon, kaya natural lang ang resulta na ito. Ngumiti ang isang may balbas na lalaki sa Middle East Eve. Ikaw si Abdullah, di ba? Bakit may balbas ka na ngayon? Sinubukan ni Justin na huwag tumawa. Natigilan si Abdullah, at masayang sinabi, naaalala pa rin ako ng iyong kamahalan Pluto. Napakalaking karangalan. Tungkol naman sa balbas, ito ay dahil may asawa na ako, at sinabi ng aking asawa na mas maganda ako rito. Nagulat si Justin. May asawa ka na. So hindi ka na assassin. Wala na. Sa totoo lang, medyo matagal na akong nasusuka. Ngayon ay regional ambassador na lang ako sa Zero. Noong taon na bumalik si Your Majesty Pluto sa Zenica, inihagis ko ang aking sandata sa Red Sea. Ngayon ay ipinagmamalaki kong sabihin na ako ay isang ama ng 1 taong gulang, pagmamalaki ni Abdullah. Sinabi ni Sauron na may matigas na mukha, ang propesyon ng isang mamamatay tao ay karaniwang hindi natatapos ng maayos, ngunit dahil sa protection ng iyong kamahalan Pluto, ang mga tao ay bihirang gumanti sa amin ng mga assassin mula sa Zero kahit na kami ay nagretiro na, dahil sa takot na magalit sa iyo. At marami rin ang inilipat ang kanilang mga pamilya ng direkta sa nakalimutang kaharian. Kung ang iyong kamahalan na Pluto ay may magandang pagkakataon na bisita sa iyo. Naghihintay daw siyang sorpresahin ang kamahalan Pluto sa pagbabalik mo. Ang iba pang mga miyembro ng Sea Eagles at Zero ay nagpahayag ng papuri, taos-pusong umaasa na balang araw ay babalik si Justin kahit na ito ay para lamang sa isang pagbisita. Magsisinungaling si Justin kung sasabihin niyang hindi siya naantig nang makita niya ang mga ngiti sa kanyang mga nasasakupan. Dahan-dahan siyang kumuha ng sigarilyo sa bulsa ng sando niya na agad namang sinindihan ng kung sino.
Pagkatapos mag-drug, sinabi ni Justin, kailangan kong maglaan ng oras upang makita ang matandang iyon na si Ron, at makita kung ano ang kalagayan ng lahat. Dahil ibinalita ko sa publiko na ang rehiyon ay nasa ilalim ng aking proteksyon, hindi ako magiging maganda kung lumayo ako ng napakatagal. Ngunit ang higit na nakalulugod sa akin ay ang lahat ay hindi na parang malungkot tulad ng dati. Ang iyong mga mata ay dating walang laman at walang pakialam, ngunit ngayon ay nararamdaman ko na ang init. Mukhang tama na akong bumalik sa Zenica at itigil ang mga plano para sa pagpapalawak. Ito ay kung ano ka ngayon ang ipinagmamalaki kung minsan ay pinangunahan kita. Nang marinig ang mga salita ni Justin, lahat ay natahimik, ang kanilang mga ngiti ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga. Noon lang, may naramdaman si Justin at sumimangot, at tumingin sa katabing sofa, isang hindi pamilyar na figure ang nakahiga dito. Isa itong lalaking maputi ang buhok, nakasuot ng asul na Japanese na samurai robe, na may malamig na matalas na katangian, at nakakaligalig na singkit na mga mata. Ang mahaba niyang puting buhok ay sinuklay sa likod na walang hibla na wala sa lugar. Sa kanyang baywang, isang hexagonal na katana ang nakasabit sa isang kahoy na kaluban. Kung ikukumpara sa mga normal na katanes, mas mukhang pambabae itong palamuti. Ang hindi mapakali kay Justin ay kung paanong ang lalaking ito ay sumulpot na lamang doon na nakadapa, kahit ang kanyang sariling kakayahan sa pandama ay halos hindi na nakuha sa pagdating ng lalaki. Napansin ng lalaking may puting buhok ang sulyap ni Justin at ngumisi ng masama, at kumuha ng bote ng alak mula sa kung saan. Ang bote ng porselana na ito ay halatang ginawa na naglalaman ng sake. Itinaas ang bote, humigop ang lalaki, at nagbigay ng kontentong buntong hininga. Sa puntong ito lahat ng naruroon ay napansin din ang pag-uugali ni Justin, at sinundan ang kanyang tingin, para lamang mapansin ang puting buhok na Japanese samurai na ito. Dahil dito, biglang naramdaman ng lahat ng nanunood ang kanilang mga puso sa kanilang lalamunan. Bakit? Simple lang. Lahat ng tao rito ay isa sa pinakamagagandang mersenaryo o mamamatay tao sa mundo. Nagmaterialize lang ang lalaking ito, nakahiga sa isang sofa sa tabi nila, at ngayon lang nila siya napansin. Talagang may kakaiba sa lalaking ito. 530. Si Sauron at ang iba pa ay nagsimulang magbantay ng hindi namamalayan, hindi pa nila nakita ang puting buhok na lalaking ito, at hindi alam ang kanyang pinagmulan, kaibigan o kalaban. Sa pagtingin sa kanilang kinakabahang gawi, napangiti ng mayabang ang lalaki. Kaya ito ang pamantayan ng mga pinuno ng Sea Eagles at Zero. Nakakahiya. Anong sabi mo? Sa mapaksong tono ng lalaki, naging matalas ang banayad na ugali ni Abdullah sa isang iglap. Nagdilim na rin ang mga ekspresyon ng iba. Bagamat alam nilang may kakaibang background ang lalaki at hindi madaling kalaban, hindi ibig sabihin na natatakot sila. Ang mga mersenaryong ito at mga asasin ay nahihiya na kutsain ng ganito sa harap ni Justin. Napakamot sa tenga ang maputing buhok at sumimsim ulit. Wala akong interes na makipagtalo sa iyo. Lumapit lang ako para tingnan kung ang lalaking ito ang pinuno mo na duwag na umiiwas sa kanyang mga tungkulin sa loob ng 2 taon, isang taong tinatawag na Hades. Dahil dito, ang lahat ng naruroon ay bumaba sa isang uri ng kadiliman, pumatay na hangarin na umaangat sa kanilang mga puso. Ang pagtingin sa kanila ay hindi mababawi na pagkakasala. Hindi na sila mainit ang dugong kabataan kung tutuusin. Ngunit ang magsalita ng may tahasang kawalang galang kay Justin, hindi iyon isang bagay na maaari nilang bitawan. Para sa marami sa kanila, sila ay hindi mas mahusay kaysa sa driftwood na dumadaloy sa isang ilog kung wala si Justin, na walang ugat na masasabi. O pinatay maraming taon na ang nakalilipas ng kanilang mga kaaway. O patuloy na nag-aalala tungkol sa kanilang pagkamatay, upang walang masabi tungkol sa pagkakaroon ng pamilya, at mga anak. Kung tutuusin, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili, walang ibang mananagot sa kanilang buhay kundi ang kanilang mga sarili. Dahil kay Justin kaya ang grupong ito ng mga cold-blooded figure ay maaaring muling pumasok sa lipunan sa sikat ng araw, hindi natatakot sa galit o paghihiganti ng anumang bansa, at muling mamuhay ng normal.
Kung ang mga mandirigmang ito, na nakaligtas sa mga talim at bumangon sa gitna ng mga bangkay, ay may anumang uri ng pananampalataya, hindi mapag-aalinlanganan na ang kanilang pananampalataya, ay kay Justin. Ikaw, Something. Ang mainitin ng ulo na si Abdullah, nakasasabi pa lang na hindi na siya mamamatay, ay hindi na napigilan ang sarili ngayon, nang hindi namamalayan, ang kaliwang kamay ay nakahawak na sa isang maikling eskarlata na punyal. Whoosh! Sa isang latigo ng hangin, si Abdullah ay kumislap mula sa kanyang orihinal na posisyon patungo sa gilid ng sofa kung saan nakahiga ang lalaki. Ang eskarlatang dagger ay parang nabahira ng hindi napyunas na dugo, sa dilim, ito ay parang isang maroon na kidlat na humihiwa sa lalamunan ng lalaki. Sa kabila ng pagiging hindi aktibo sa loob ng maraming taon, si Abdullah ay hindi kailanman nawala ang titulo at ang mga kasanayan sa pagiging tinatawag na nangungunang mamamatay tao sa mundo. Isang maagang mabilis na parang kidlat. Laslas sa lalamunan. Nang walang kahit isang bakas ng pagkabalisa, natapos ang trabaho ng wala pang kalahating segundo. Humph! Ito ang babayaran mo sa hindi paggalang sa kanyang kamahalan Pluto. Naramdaman ni Abdullah na mahigpit niyang nilaslas ang lalamunan ng puting buhok na samurai, at ibinato ang mapanghamak na pahayag na ito. Akala niya ay namatay na ang lalaki. Akala din ng iba ay wala ng buhay ang lalaki. Alam na alam nila ang mga pamamaraan ni Abdullah, kahit sa gitna ng kasumpa-sumpa na Yamate sect, sinumang ninja na hindi man lamang isang jinnin ay hindi makakaiwas sa pag-ataking iyon. At ang tanging jinnin level na ninja na natitira sa Yamate sect ay si Hanya. Ngunit ipinikit lamang ni Justin ang kanyang mga mata sa eksenang ito, na nagpapakita ng pahiwatig ng pagkamangha. Sa sumunod na segundo, habang itatago na ni Abdullah ang kanyang punyal, ang patay, na nasa harapan niya ay biglang naging blur. Oo, naging malabo. Tulad ng refleksyon ng buwan sa tubig na balisa ng mga alon, unti-unti itong naging madilim at nabasag, hanggang sa wakas. Ito ay nawala. Big fellow, ano ang kawili-wili kung kaya't ikaw ay nahuhumaling dito? Ang boses ng lalaking maputi ang buhok ay biglang nanggaling sa likuran ni Abdullah. Pinigilan ni Abdullah ang panginginig sa kanyang puso, at likas na naalala ang paatras na saksak, at ang talim ay dumiretso sa puso ng lalaki. Nakuha siya. Naramdaman ni Abdullah ang talim na dumudulas sa puso. Hindi siya maaaring magkamali, kalahati ng kanyang buhay ay ginugol sa pagsaksak ng napakaraming puso. Ngunit muli, nakita ng lahat kasama si Abdullah ang hindi maisip na tanawing iyon. Ang nasaksak na figure ng lalaki ay naging malabo, at muling nawala sa isang alon. Sa susunod na sandali, ang puting buhok na samurai ay nasa sofa sa harap ni Abdullah, nakataas ang mga paa, na kahit papaano ay may tubo na ng opyo sa kanyang bibig. Kumuha siya ng isang kasiya siyang pagkaladkad. Naiinip na ako. Hindi na ako naglalaro. Ang isang linyang iyon ay magpapagalit sa sinumang mamamatay tao. Mga atake na naman si Abdullah sa galit, ngunit bago pa niya magawa, hindi inaasahang nasipa siya sa baba ng sakong ng lalaki. Hooray! Napasigaw si Abdullah sa sakit habang lumilipad ang kanyang katawan sa isang arko na mahigit 3 metro bago lumapag ng mabigat. Bagamat hindi ito magdudulot ng malaking pinsala kay Abdullah, ngunit ang kadalian ng sipa na iyon ay napatunayan na nawalang kabuluhan para sa Abdullah na patuloy na umatake. Sa pamamagitan nito, malinaw na nakita ng lahat ng naroroon na, gaano man kabagabag ang kanilang nadama, ang kakayahan ng lalaking ito ay nangangailangan ng isang tao mula sa ibang liga na humawak. Natural, lahat ay bumaling kay Justin na umaasang lalabas siya ng isang himala mula sa kanyang mga bulsa. Nag-aalalang hinaplos ni Justin ang kanyang noo at bumaantong hininga, bago nagtanong, bagaman hindi pa kita nakikita noon, at wala akong ideya kung bakit ka nag-aaway sa kaliwa sa kanan sa gitna, hulaan ko na ikaw ay mula sa Takamagahara sa Japan. Ang pamamaraan na ginamit mo ay hindi nagawa ng ordinaryong ninjutsu o mahika. Kung hindi, si Abdullah ay makakapagsabi ng pagkakaiba. Ang lalaki ay bumuga ng 2 usok, at malamig na sinabi na may patagang tingin, so ano ang gusto mong sabihin? Napakasama mo sa mga usapan. Mapait na ngumiti si Justin at tumayo.
At gusto ko sanang tanungin kung bakit mo ako hinanap dito, at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Nandito ako sa bakasyon, hindi nakikipag-away. Pero dahil sinapak mo talaga ang isang kapatid ko, masama ang pakiramdam ko kapag hindi ko ibabalik ang pabor. Ngumisi ang lalaking maputi ang buhok. Eksakto kung ano ang hinahanap ko. Ngunit bago tayo magsimula, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang aking pangalan at kasaysayan. Oh! Ako si Norarian, ang general ng Takamagahara, mahinahong sabi ni Norarian. Nagulat si Justin, dahil sa pagkakaalam niya, umiral nga si Takamagahara, ngunit ang mga demonyong ito ay palaging nag-iisa, at may malapit na relasyon sa ilang tao. Ang lalaking ito ay talagang general ng Takamagahara, batay sa termino ng address na iyon, tiyak na pinag-isa niya ang mga demonyo sa Takamagahara. Noon, pinatay ni Justin ang Nine-Tailed Fox at ang Nine-Lived Demon Cat sa Nijo Castle, na kabilang sa mga mas makapangyarihang nilalang sa Takamagahara. Kung nakabuo na sila ng organisasyon, hindi nila siya inaway sa sarili nilang pagkukusa. Sa makatuwid, ang pag-iisa ng Takamagahara ay dapat na naganap sa ilang maikling buwan mula nang siya ay bumalik sa Zen Icon hanggang ngayon. Bastos ang mangarap ng gising sa presensya ng mga bisita, alam mo. Habang iniisip ni Justin ang mga bagay na ito, biglang nagsalita ang boses ni Norarian sa tabi ng tainga ni Justin. Nang hindi nag-iisip, ang battle instinct ni Justin ay nagpabalik tanaw sa kanya. Swish! Isang mabilis na hiwa sa hangin ang tumunog kung saan naroon ang kanyang ulo. Dumaan sa espasyong iyon ang hexagonal, may saplot na kahoy na talim ni Norarian. Ang kakayahan ni Justin na umiwas sa welga ng mabilis ay hindi nagbigay ng labis na sorpresa kay Norarian. Binawi ni Norarian ang talim, saka tinapik at ipinahid sa kanyang mga balikat, na para bang isang gasgas sa likod kaysa sandata. Oo, anong kahangahangang bilis. Sa palagay ko inaasahan na ang pinuno ay kailangang maging mas mahusay kaysa sa iba. Tamad na sabi ni Norarian. Hindi napigilan ni Justin na matawa, at isang nakakagulong tawa dahil doon, na naging sanhi, hindi lamang si Sauron at ang iba pa, kundi maging si Norarian mismo, na tumaas ang kanilang mga kilay sa pagkataranta. Pluto, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Norarian. Natatawa ako dahil eksaktong kumilos katulad ng ginagawa ko kapag nasa trabaho ako. Hinaplos ni Justin ang kanyang baba at pinagmasdan si Norarian. Hindi katakataka na laging sinasabi ng aking asawa na ako ay malaswa, ito ang hitsura, ang tono na ito ay hindi magandang tingnan sa isang tao. Gayunpaman, dahil tayo ay magkamukha, ibibigay ko sa iyo ang aking suporta, ang ganitong paraan mo ay hindi masyadong masama. Isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Norarian at kinagat niya ang kanyang leeg. Alam mo ba kung bakit kita hinanap? Walang ideya, at wala akong pakialam. Napatay ko na ang ilan sa inyo mula sa Takamagahara. Maraming tao ang gustong sumakit ang ulo ko sa mundong ito. Kung kailangan kong tukuyin ang bawat isa sa kanilang mga motibo, mas maaga akong mamatay sa pagod kaysa sa aktwal nilang mga kamay. Nagkibit balikat si Justin. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Norarian habang nanunuya. Sasabihin ko sa iyo kahit na kailangan mong malaman. 2 taon na ang nakakaraan, sa isang isla, pinatay mo si Snowgirl. Nanobya ko. Natigilan si Justin. Natuntun talaga ako ng lalaking ito dahil sa nangyari kay Snowgirl. Gustong ipaghiganti siya Nine-Tailed Fox at Demon Cat dahil mga kapatid niya sila. At ngayon ang lalaking ito, na sa katunayan ay nobya niya. Hindi mapigilan ni Justin na magalit. Walang sino man ang makakatakas sa kanilang mga kasalanan. Dahil pinatay niya ang Snowgirl na iyon at ang iba pa, iniwan siya ng 17, halos sumailalim siya sa reincarnation sa Nijo Castle, at ngayon, narito ang punong general ng Takamagahara para tapusin ang trabaho. Alam mo ba kung bakit pinipilit kong sabihin sa'yo? Sabi ni Norarian. Umiling si Justin. Hindi ko maisip ang mga iniisip ng mga tao, lalo na ang mga iniisip ng mga demonyo.
Bagamat walang nakapagpatunay na ang mga nilalang ng Takamagahara ay karaniwang flora, fauna, o nabubulok na materyal na naging mga demonyo, alam na hindi sila tao para sigurado. Sasabihin ko sa iyo. Itinaas ni Nurarian ang hindi nagamit na talam sa kanyang kamay at itinutok ito kay Justin. Dahil ito na talaga ang huling bagay na maririnig mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.